Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 281 hanggang 88. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang imulat ni Francis ang kanyang mga mata, ang 8 eksperto na nagbabantay sa kanya ay nakaramdam ng lamig na dumiretso sa kanilang mga kaluluwa. Sa sandaling iyon, pati ang kanilang mga iniisip ay tila natigilan at lahat sila ay sabay na suminok. Gustong bumangon ni Francis ngunit nalaman niyang napakahina ng kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay hindi kumakain ng higit sa 1 buwan at siya ay pumasok sa isang nakagawiang estado. Ang aking mental energy level ay nalampasan na ang aking cultivation level, ito ay maihahambing sa true spirit realm. Nang hawakan ni Francis ang kanyang pinagmumula ng enerhiya sa pag-iisip, nagulat siya sa kanyang nakita. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, mayroong isang maliit na nagyayelong lawa na nagbigay ng malamig na asul na liwanag. Sa puntong ito ng panahon, ang pinagmumula ng enerhiya ng isip ni Francis ay napakalakas at naglalaman ng nakakatakot na lamig. Ang lamig na ito ay maaaring makaantig pa sa kaluluwa ng isang tao. Ngayon, ang God spiritual eye ni Francis ay sumailalim sa pangalawang pagbabago at nagtagumpay. Meow! Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang mga paa at hindi nagtagal ay naunawaan ni Francis na siya ay natulog sa loob ng 1 buwan at 12 araw. Nagising ang taong iyon. Pinalibutan ng mga eksperto sa labas ang silid na parang nakaharap sa isang nakakatakot na kaaway. Nakahiga si Francis at itinago ang aura ng kanyang God spiritual ay bago nilagyan ng eye patch na ibinigay sa kanya ni Regan Master. Ang malabong silver eye patch ay kasing manipis ng isang matalim na kutsilyo at eleganteng. Sa sandaling ilagay ang eye patch, ang kapangyarihan ng bloodline ni Francis ay lubos na natatago. Boom! Sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang 2 eksperto ng 7th Sky mula sa pamilyang Benson na may matalas na mata. Sa sandaling ito, nagsuot lang ng eye patch si Francis at ang kanyang hitsura ay nagpabago sa kanilang mga ekspresyon. Ang brat na ito ay isang pirata. Sa Transverse Water Bay, mayroong 12 dosenang mga pirata na may mga tagpi sa mata at wala sa kanila ang mabubuting tao, karamihan sa kanila ay ang mga pinuno. Ang mga eksperto mula sa pamilyang Benson ay puno ng pag-iingat habang sila ay kumilos na parang nahaharap sa isang malaking banta. Pirata. Ang eksenang ito ay naguguluhan kay Francis. Kailan siya naging pirata? Kagigising lang niya at hindi niya alam kung nasaan siya. Sa Transverse Water Bay, hindi mababa ang bilang ng mga pirata na may suot na eye patches. Higit pa rito, ang ilang mga pirata ay nagsusuot ng mga eye patches kahit na ang kanilang mga mata ay hindi bulag upang madagdagan ang kanilang bangis. Buntong hininga. Nakahiga si Francis sa lupa na walang magawa. Sa nakalipas na buwan, ang kanyang paglilinang ay talagang patuloy na tumataas. Pero dahil matagal nang hindi nakakain ang katawan niya, kaya nanghina siya. Kung aawayin siya ng mga taong ito ngayon, hindi maganda. Tere, kain na tayo, nagugutom na ako. Binuhat ni Francis ang sarili mula sa lupa, hindi pinansin ang mga eksperto mula sa pamilyang Benson at naglakad palabas. Ang kakaiba ay, ang 7 hanggang 8 eksperto mula sa pamilyang Benson ay patuloy na umiikot sa silid na parang hindi nila nakita si Francis at ang munting paws ang magnanakaw. Matapos mag-evolve ang spiritual eye ng Diyos, ang mga diskarte sa enerhiya ng isip ni Francis ay maaaring gamitin ng walang halos anumang paghahanda. Ang 7 hanggang 8 eksperto ng pamilya Benson ay nahulog sa isang kalituhan at palaipat-lipat sa parehong lugar. Ilang sandali pa sa kantin ng pamilya Benson. Meow! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay kumuha ng ilang kahangahangang mukhang pritong isda at sinimulang lunukan ang mga ito, samantalang si Francis ay umupo at kinain ang kanyang pagkain habang ini-inspeksyon ang kanyang paligid. Sa simula, gumamit siya ng mental energy skill para pagtakpan ng kaunti. Pero maya-maya ay dumami na ang mga tao kaya nagsimula na siyang kumain ng walang pakialam. Halika dali. Pumasok ang mga pirata sa kantin natin. Nagkagulo ang kantin ng pamilya Benson habang kumakain ang tao at pusa. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagsimulang uminom ng alak at nagsimulang lumabo ang mga mata. Nagsimula nang dumami ang mga tao sa paligid.
Hindi nagtagal, narinig ito ng 7 hanggang 8 eksperto ng pamilya Benson at nagmadaling lumapit. Ngunit kapag sinubukan nilang lapitan si Francis, maglilibot sila at mawawala ng koneksyon sa labas ng mundo. Ang sino mang may awayan na lumalapit ay mahuhulog sa mga ilusyon na ginawa ni Francis. Habang mas maraming tao ang nagsimulang dumating, ang pinuno ng pamilyang Benson ay agad na naabisuhan. Sinong pirata ang nangahas na gumawa ng kaguluhan sa aking pamilyang Benson? Bumaba ang isang invisible aura na parang nagngangalit na apoy, dahilan para hindi makahinga ang mga taong malapit sa kantin. Ang bagong dating ay isang purple-shirted middle-aged na lalaki na ang chi ng kalahating hakbang na true spirit ay nagpatahimik sa buong kantin. Napatingin si Francis, mukhang ito ay isang maliit na pamilya na halos kasing laki ng overlooking Mist Province na pamilyang Lane. Ngayon na ang kanyang God spiritual eye ay umabot na sa isang ganap na bagong antas, hindi siya matatakot kahit na dumating ang mga normal na true spirit realm cultivator. Mangyaring huminahon ang lahat. Ito ay nagpapasalamat sa iyong mabuting pakikitungo, pagkain at tulong. Natapos na ni Francis ang kanyang pagkain at nagpasalamat sa kanila. Kahit anong sabihin, hinayla siya ng pamilya Benson mula sa tubig at dito na siya kumain. Kung aalis lang siya nang walang ginagawa, hindi tama ang pakiramdam. Gising ka na rin sa wakas. Lumabas mula sa karamihan ang batang babaeng buntot ng baboy at nagsimulang makipaglaro sa maliit na pasang magnanakaw. Nag-iingat at naghihinalo pa rin ang pinuno ng pamilya Benson. Ang kabataan ay lubhang kakaiba. Ang mga dalubhasa ng pamilyang Benson na nagtangkang umatake sa kanya ay paikot-ikot na naglalakad. Kahit na hindi niya makita ang kabataang ito. Tanungin mo si Master Benson. Utos ng ulo ng pamilya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon para sa kanya ay ang patatagin ng kabataang nasa harapan niya. Sa kasalukuyan, ang Severed Bloodwater Pirates ay sumusulpot sa kuta at sinasaktan ng maraming inosente. Akala ng mga hanggal na ito ay isang pirata ang nakababatang kapatid dito. Sana mapatawad mo sila. Nakangiting sabi ng purple-shirt middle-aged na lalaki habang binabati si Francis. Sa pamamagitan ng talakayang ito, naunawaan ni Francis ang sitwasyon dito. Mayroong 2 pangunahing puwersa sa Transverse Water Bay. Ang isang panig ay ang mga pirata at ang isa naman ay binubuo ng mga pamilya, negosyante at mangingisda ang Transverse Water Stronghold. Sabi lang, black and white lang sila. Ang Transverse Water Stronghold ay ang sentro ng bay na ito at karaniwang hindi lalapit ang mga pirata at aatake lang ng ilang negosyante. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, ang sikat na Severed Bloodwater Pirates ay lumalapit na may hindi kilalang mga motibo. Sabi ng pinuno ng pamilya habang tinitingnang mabuti ang mga reaksyon ni Francis. Malamig ang ekspresyon ni Francis at walang bakas ng emosyon. Matapos mag-evolve ang spiritual eye ng Diyos, naging malamig si Francis ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na siya makapag-isip. Ang Transverse Water Stronghold ay ang sentro ng bay at mayroong pagtitipon ng maraming puwersa, madaling ipagtanggol at mahirap salakayin. Gaano man kalakas ang Severed Bloodwater Pirates, pirata lang sila at limitado ang mga tao. Sinuri ni Francis. Ang conclusion na kanyang naisip ay ang mga Severed Bloodwater Pirates na ito ay ayaw umatake sa stronghold at may iba pang intensyon. Pinigilan ng ulo ng pamilya si Francis habang hinihintay niya si Master Benson. Si Master Benson ay may mataas na reputasyon sa kabila ng Transverse Water Bay at iginagalang siya. Malamang, malapit na siya sa 200 taong gulang at walang pag-aalinlangan, tanging ang mga nasa True Spirit Realm lang ang mabubuhay ng ganoon katagal. Gayunpaman, ang ulo ng pamilya ay naghintay ng kalahating oras para sa paggawa ng tsaa at walang nangyari. Ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay kumikislap habang ang kanyang mga paa ay nag-flip ng 2 barya sa hangin. Nakakatakot. Tumingin si Francis sa maliit na pasang magnanakaw. Ang munting pasang magnanakaw ay tumango, ngunit ang Omnicity na ito ay hindi nakadirekta kay Francis kundi kay Master Benson. Sa pag-uulat sa ulo ng pamilya, si Master Benson ay hindi nakita ngayong umaga. Sinasabi ng mga tao na nakita nila siyang umalis sa pamilyang Benson kagabi. Nagsumbong ang isang katulong. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Ang maliit na pasang magnanakaw ay may ilang kasanayan. Ang pag-uulat sa ulo ng pamilya, hindi maganda.
Pinamunuan ng Bloodwater Pirates ang 18 grupo ng mga pirata at hinaronggan ang 300 malapit sa paligid ng Transverse Water Bay. Isang nakakagulat na balita ang kumalat. Ang Severed Bloodwater Pirates ay kilala sa kanilang kalupitan at ang pinuno nito na Severed Blood Bald Eagle ay tila nagkaroon ng cultivation ng True Spirit Realm. Sa normal na mga pangyayari, ang Transverse Water Stronghold ay hindi natakot sa mga pirata dahil hawak nila ang isang ganap na kalamangan. Magutos na ay lockdown ang Moog at huwag kumilos ng padalos-dalos. Huminga ng malalim ang ulo ng pamilya at sinabing may tame time na ekspresyon. Sa kritikal na sandali na ito, si Master Benson na may pinakamataas na cultivation ay nawala at ang natitirang puwersa ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang hakbang. Hindi mapigilan ni Francis na matigilan. Talaga bang sasalakayin ng mga pirata ang Moog? Ang pagbabalik ng isang hakbang, kahit na ang mga pirata na ito ay nakapaghugas ng dugo sa Moog, ang kanilang mga pagkalugi ay magiging kaayla-hilakbot. Ilan ang matitira? Bagaman walang tao sa True Spirit Realm dito, ang mga eksperto sa Stronghold ay higit pa rin sa bilang ng mga pirata ng ilang beses. At ang Stronghold ay madaling ipagtanggol at mahirap salakayin kaya walang takot sa labanan. Buong kumpiyansa na sabi ng ulo ng pamilya at nagbigay ng mga utos. Dahil sa ang katunayan na ang kuta ay naka-lockdown, si Francis ay maaari lamang manatili pansamantala sa kuta. Nataranta ang karamihan sa mga katutubo sa kuta. Ang pagsasama-sama ng mga pirata ay napakabihirang at karaniwan lamang itong lilito isang beses bawat 100 taon. Kung ikukumpara sa kanila, tila mas malaya si Francis. Pagkaalis ko sa lugar na ito at pagdaan sa 3 lugar na kasing laki ng flooding lake area, makakarating ako sa kapital. Mukhang lumutang ako sa malayong lugar sa ilog. Siniyasat ni Francis ang kanyang mapa. Hindi naman masyadong malayo sa kanya ang target niya ngayon. Hanggat umalis ang mga pirata, maaaring umalis si Francis patungo sa kabisera. Gayunpaman, walang umusbong na kasing ayos ng iniisip ni Francis. Hinaronggan pa rin ng mga pirata ang mga daanan na walang balak umalis. Ang hangin at tubig ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang mga pirata ay hindi umaatake sa kuta. Ano ang kanilang layunin? Hindi maintindihan ni Francis. Kung paanong si Francis ay hindi na nakapagpigil at nagpaplanong umalis sa kuta ng mag-isa. Bumalik na si Master Benson. Isang bulalas ang nagmula sa kuta. Tumingin si Francis at nakita ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na hugis ulo ng dragon na lumutang sa kuta. Maputlang puti ang mukha ni Master Benson at ang isang paa nito ay may kapansanan na. Nakakatakot ang itsura niya dahil sa dugo sa kanya. Master Benson. Sigaw ng ulo ng pamilya at Barbara. Nalaman ko kahapon na ang layunin ng Severed Bloodwater Pirates ay hindi ang Moog kundi ang maalamat na Watermoon Treasury. Paus na sabi ni Master Benson habang nakaupo sa lupa at nagsimulang gumaling. Watermoon Treasury. Paano ito posible? Ang Watermoon Treasury ay palaging isang alamat sa Transverse Water Bay. Kahit na totoo ang Watermoon Treasury, hindi natin ito alam. Paanong alam ng Severed Bloodwater Pirates ang tanawin? Natigilan ng matataas na echelon ng kuta. Pagkarinig hanggang dito, naunawaan ni Francis ang nangyari at nalutas ang palaisipan sa kanyang puso. Gaano man ka-arrogant ang mga pirata, hindi sila aatake sa isang kuta na may mga pinatibay na depensa. Ang kanilang tunay na layunin ay ang Watermoon Treasury, ngunit ang lokasyon ng treasury ay malapit sa Transverse Water Bay. Tiyak na magkakaroon ng ilang paggalaw, ngunit ayaw nilang itaas ang kanilang atensyon. Sa makatuwid, hinaronggan ng Severed Bloodwater Pirates ang kanilang mga daanan at ginawa ito upang hindi sila makagalaw ng padalos-dalos. Sa ganitong paraan lamang makukuha ng mga pirata ang lahat ng kaban para sa kanilang sarili. 282. Master Benson, ano ang dapat nating gawin? Hahayaan ba talaga nating kunin ng mga pirata ang Watermoon Treasury? Ang Transverse Water Bay ay ating teritoryo. Paano natin maibibigay ang kabang ito sa mga pirata? Ngunit si Master Benson ay malubhang nasugatan. Tinalakay ang itaas na antas ng tanggulan. Karamihan sa mga tao ay sakam at naiinip sa Watermoon Treasury, ayaw itong kunin ng mga pirata. Pagkatapos ng lahat, ang Watermoon Treasury ay nasa kanilang teritoryo.
Paano na lang sila nanunood habang kinukuha ito ng mga pirata? Watermoon Treasury. Ano ang alamat na ito? Hindi maiwasan ni Francis na ma-curious. Alam ng lahat ng tao dito ang Watermoon Treasury. Si Francis lang ang walang alam. Gayunpaman, mula sa pinsala ni Master Benson, makikita na ang Watermoon Treasury ay may napakagandang atraksyon kahit na sa mga nasa True Spirit Realm. Nagniningning ang mga mata ni Master Benson habang sinabi niya sa mababang tono, ang pinuno ng Severed Blood Water Bald Eagle ay sobrang tuso. Naglagay siya ng bitag para akitin ako at tinambangan. Gayunpaman, nasugatan din siya dahil sa aking ganting atake. Nang marinig ito, mas maraming tao ang nagmungkahi na salakayin at nakawin ang kayamanan. Bagamat si Master Benson ay nalinlang ng Severed Blood Bald Eagle at ang isang paa nito ay nabaldado na, ang huli ay nasugatan din. Sa kabuuan, dehado si Master Benson pero mas maraming elite ang stronghold. Kaagad, gumaling si Master Benson habang tinipon ng pinuno ng pamilyang Benson ang nakatataas na echelon at mga eksperto. Sa pamamagitan ng ilang talakayan, nagpa siya ang stronghold na ipadala ang mga elite nito upang ipaglaban ang kaba ng bayan. Siyempre, kalahati ng oras. Sa pamamagitan ng ilang talakayan, nagpa siya ang stronghold na ipadala ang mga elite nito upang ipaglaban ang kaba ng bayan. Siyempre, may mga taong maiiwan para protektahan ang Moog. Humigit kumulang kalahati ng oras na inabot para sa paggawa ng tsaa. Ang Transverse Water Bay ay nakakuha ng isang malakas na batalyon. Mayroong kabuuang 4 na kalahating hakbang na True Spirit Realm, 17 7th Sky, at 12 ng mga 6th Sky Cultivator. Malinaw na ang Transverse Water Stronghold ay patungo sa landas ng mga elite. Sa isang banda, ang kuta ay nangangailangan ng mga tao upang protektahan ito at sa kabilang banda, ito ay para sa pansariling pakinabang. Ang mas maraming tao ay nangangahulugan na ang mga kayamanan na nahati ay magiging mas kaunti. Master Benson, ano ang dapat nating gawin sa hindi kilalang kabataang ito? Ang ilang mga nasa itaas na echelon ay tumingin sa asul na buhok na kabataan na may pagkagalit. Nakasuot ng eye patch ang blue-haired youth na may malamig na ekspresyon, mukhang hindi rin siya mabuting tao. Master Benson, sa mga sitwasyong ito, mas gugustuhin kung pumatay ng isang inosente kaysa pabayaan ang isang nahuling isda. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa isa sa mga eksperto sa mga mata ng 7th Sky. Ang mungkahing ito ay agad na sinangayunan ng marami. Ang ilan ay nakatitiyak na si Francis ay isang pirata. Medyo nagulat si Francis habang hinahaplos niya ang kanyang baba. Meow! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay umupo sa balikat ni Francis at ikinumpas ang mga paa nito sa panghahamak. Sa pagharap sa grupo ng mga eksperto, ang isang pusa at isang tao ay napakalmado. Hinaila ko siya mula sa tubig at sa sobrang cute na pusa, paano sila magiging mga pirata? Tanging si Barbara lang ang tumayo at nagpoprotekta kay Francis. Nang mabunot si Francis, personal na sinuri ni Master Benson si Francis at nalaman na ang kabataang ito ay may bloodline power. Sa Canopy Great Country, ang mga bloodline ay kumakatawan sa Maharlika. Ang mga taong ito ay tinatanggap sa lahat ng dako. Kailangan bang maging pirata sa murang edad? Higit pa rito, sa ilalim ng lahat ng galit ng lahat ng mga taong ito, sila ay hindi pangkaraniwang kalmado at ito ay ikinagulat ni Master Benson. Hindi niya makita si Francis, ngunit posible ang lahat. Ang misteryosong kabataang ito ay maiiwang walang kontrol sa kuta. Munting kaibigan, interesado ka bang sumama sa amin upang pumunta sa Kabangyaman? Tanong ni Master Benson na may matamis na ngiti. Hindi maiwasan ni Francis na isipin ang katalinuhan ni Master Benson. Dahil hindi siya maluwag kay Francis, bakit hindi dalhin ang huli sa kanila? Kung talagang may iba pang motibo si Francis, madali nila siyang mapatay gamit ang kanilang batalyon. Gayunpaman, kung inosente si Francis, ang kanyang cultivation at bloodline power ay magiging malaking tulong sa kanila. Oo naman. Tumango si Francis. Hindi niya alam kung ano ang Watermoon Treasury, kaya tinanong niya ito. Talagang walang alam ang brat tungkol sa Watermoon Treasury. Nagulat ang mga elite ng Stronghold.
Kung talagang walang alam si Francis tungkol sa Water Moon Treasury, ito ay nangangahulugan na si Francis ay hindi mula sa lugar at malamang na walang anumang relasyon sa mga pirata. Ang Water Moon Treasury ay nagmula sa sikat na flower-picking moon pirates daan-daang taon na ang nakalilipas. Paliwanag ng pinuno ng pamilyang Benson. 100 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng flower-picking pirate na ikinagulat ng buong Canopy Great Country ang Water Moon Great Pirate. Ang Water Moon Great Pirate ay naglakbay sa buong bansa, gumawa ng hindi mabilang na mga krimen, pagnanakaw ng mga kayamanan at pinarumihan ang mga kabataang babae. Bagamat hindi pa naabot ng Water Moon Great Pirate ang tugatog ng cultivation, ang kanyang bilis at galaw ay hindi kapanipaniwala na nagbigay daan sa kanya na tumakas mula sa ilang True Lord ranks. Alam ni Francis kung ano ang nangyari matapos makinig lamang sa kalahati ng kwento. Ang Water Moon Great Pirate na ito ay may hindi kapani-paniwalang bilis at galaw at sige ay nadungisan ang maraming dilag pati na rin ang hindi mabilang na mga kayamanan. Pagkatapos niyang mamatay, inilagay niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa isang lihim na lokasyon at ito ay ang Water Moon Treasury. Gayunpaman, medyo curious si Francis. Kung ang bilis ng Water Moon Great Pirate ay nasa tuktok, paano siya mamamatay? Inihayag ng pinuno ng pamilyang Benson ang susi sa palaisipang ito. Ang Mystic Flower Treasured Bible na nilinang ng Water Moon Great Pirate ay isang masamang kasanayan na malapit sa spiritual grade high level. Ang paglinang sa kasanayang ito ay maaaring magnakaw ng yin sa mga babae at muling mapunan ang kanilang sarili. Sa loob lamang ng ilang dekada, ginamit ng Water Moon Great Pirate ang kasanayang ito upang maabot ang true mystic rank. Gayunpaman, ang mga huling yugto ng kasanayang ito ay nangangailangan ng mga babaeng may mas mataas na kalto sa isang araw. Empress Queen. Bumilis ang bilis ng paghinga ni Francis. Hindi niya akalain na ang kamatayan ng Water Moon Great Pirate ay may kinalaman sa taong bibigyan niya ng sulat. Si Empress Queen ay nirerango ang pinakamataas na kagandahan sa Canopy Great Country at ang kanyang cultivation ay nasa True Spirit Realm. Ang Water Moon Great Pirate ay mayabang na pumasok sa mahalagang bakuran ng mga imperial at sa lugar kung saan nakatira si Empress Queen. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nabigo ang Water Moon Great Pirate. Sa huli, kailangan niyang sunugin ang kanyang Chi of True Spirit at tumakas ng may malubhang pinsala bago ilagay ang kanyang kaalaman at kayamanan sa isang nakatagong lokasyon. Nang marinig ng lahat hanggang dito, lahat sila ay nagbubuntong hininga. Ang Water Moon Great Pirate ay tumawid sa Canopy Great Country, ngunit sa huli, siya ay naging masyadong high-key at naglakas loob na hawakan ang babae ng Emperor. Ang Water Moon Great Pirate ay namatay mga 100 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga kayamanan ay sapat na upang mapakilos ang puso ng isang True Lord rank. Ang kanyang kayamanan ay malamang na higit pa sa kung ano ang mayroon ng mga normal na eksperto sa True Lord rank. Personal man o hindi, hindi natin dapat payagan ang Blood Bald Eagle na makuha ang kayamanan ng Water Moon Pirate. Kung ang isang masamang kasanayan tulad ng Mystic Flower Treasured Bible ay ikakalat, ito ay magbabante sa ating kuta. Si Master Benson ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ito ay sinangayunan ng lahat. Tama, dapat nating pigilan ang mga pirata sa pagkuha ng kaban. Ang ating tanggulan ay kailangang magtulungan upang ipaglaban ang kabangyaman at sirain ang Mystic Flower Treasured Bible. Matuwid ang sinabi ng grupo at hindi nagtagal ay bumuo ng isang malakas na partido para sa labanan. Si Francis ay nakatayo sa gilid ng matuwid at malamig na nanunood na parang isang manunood. Bagamat lahat ng mga taong ito ay kumilos sa matuwid na paraan, sino sa kanila ang hindi sakam at itinoon ang kanilang mga mata sa Water Moon Treasury? Kung talagang nakuha nila ang Mystic Flower Treasured Bible, sino ang magbibigay nito? Kailangang malaman ng isa na ang mga kasanayang espiritual na grado ay halos wala na sa kontinente. Maging ang Lightning Inheritance ni Francis ay maihahambing lamang sa isang high-tier spiritual grade skill. Ang Mystic Flower Treasured Bible ay isang masamang kasanayan na maaaring magpapahintulot sa magsasaka na mabilis na madagdagan ang kanilang paglilinang sa maikling panahon. Di nagtagal, ang Transverse Water Stronghold na partido ay umaksyon patungo sa kailaliman ng Loch sa ilalim ng utos ni Master Benson. Kasama sa mga elite na ito si Francis ng tulong sa labas. Naramdaman pa ni Francis na hindi bababa sa 4 na tao sa grupo ang nanunood sa bawat galaw niya.
Bukod kay Francis, kasama rin si Barbara sa party. Ang batang babae na ito na 12 hanggang 13 ay may talento at nakarating na sa 5th sky ng Ascended Realm. Gayunpaman sa mga mata ni Francis, ang pakikilahok ni Barbara sa kanyang lakas at karanasan ay isang pabigat. Marami sa mga nakatataas na echelon ang naguguluhan at ang pinuno ng pamilyang Benson ay tutol dito, ngunit si Master Benson ay nagutos mismo kay Barbara na pumunta. Si Barbara ay matalino at mahusay sa arrays at mechanics, na natuto mula sa isang mechanic master. Ayon sa alam ko, ang Watermoon Pirate ay bihasa sa mechanics at arrays. Maiisip na ang kanyang treasury ay puno ng mga bitag at mekanismo. Paliwanag ni Master Benson. Siya lang ang nasa True Spirit Realm dito at ang kanyang posisyon ay hindi natitinag sa Transverse Water Stronghold. Dahil si Master Benson ang gumawa ng desisyon, walang nakipagtalo. Si Barbara ay inosente at dalisay. Nang marinig niya na makikipag-away siya sa mga pirata, nakita niyang masaya ito at tinanggap niya ito. Habang nasa daan, nakipaglaro siya sa maliit na boss ang magnanakaw at ang kanyang mga tunog ng kaligayahan ay lumikha ng ilang kagalakan para sa tahimik at aalis na grupo. Si Barbara ay nagsimulang mag-aral ng mga mekanismo at array mula sa murang edad at ang Watermoon Treasury ay nagkataon dito. Nagkataon ba ang mga bagay? Naghinala si Francis, ngunit hindi siya nagtanong ng anuman upang hindi makuha ang hinala ni Master Benson. Nakasalubong ng partido ang ilang sangkawan ng mga pirata sa daan at halatang pinatay sila. Kung tutuusin, karamihan sa mga tao dito ay mula sa 6th sky at mayroon silang eksperto sa True Spirit Realm dito. Pagkaraan ng 100 o higit pang milya, isang ilog ang lumitaw sa harap ng partido. Ang ilog na ito ay lubhang kakaiba, sa ibabaw ay tila napakatahimik ngunit sa ibaba nito ay hindi mabilang na mga whirlpool. Sa baybayin ay may barkong pirata at pagdating ng party ay naghihintay na ang mga tao sa barko. Ang mga pirata sa barko ay mga elite rin at ang pinuno ay nakasuot ng itim na eye patch at pulang damit. Siya ay may isang brutal na ekspresyon at siya ay nasa gitna ng mga pirata na para bang siya ang hari. Malaki rin ang puwersa ng mga pirata at hindi gaanong naiiba sa Transverse Water Stronghold. Matandang Benson, nawalan ka ng paa at nasunog pa ang iyong Chi of True Spirit sa ilalim ng matinding pinsala. Hindi ba dapat nagpapahinga ka sa halip na lumaban para sa kabangyaman? Dinila ng isang mata na nakasuot ng pulang damit ang kanyang mga labi at naglabas ng dagwang nangingibabaw na aura ng True Spirit Realm na may intensyong pumatay na napakalamig na naantig nito ang puso. 283. Hahaha. Ang mga pirata sa barko ay nagsimulang tumawa ng nakakatakot. Kalbo din ang nangungunang isang mata na nakasuot ng pulang damit na may itim na eye patch. Siya ang sikat na pinuno ng Severed Blood Pirates, ang Severed Blood Bald Eagle. Ininspeksyon ni Francis ang taong ito gamit ang kanyang mata at nalaman niya na, kahit na siya at si Master Benson ay nasa true human rank, ang aura ng Severed Blood Bald Eagle ay mas malakas kaysa kay Master Benson. Hindi nakakagulat na halos magtagumpay siya sa pagpatay kay Master Benson. Severed Blood Bald Eagle, ang Watermoon Treasury ay ang teritoryo ng aking Transverse Water Stronghold. Mas mabuting umalis ka kaagad, kung hindi, tatapusin namin kayong lahat sa isang suntok pagdating ng aming mga reinforcement. Sabi ni Master Benson na may malalim na tono, ang kanyang mga salita ay tumatagos sa puso. Nagbago ang ekspresyon ng mga pirata sa barko. Ang bilang ng mga taong kinuha ni Master Benson ay pawang mga elite ngunit limitado ang bilang. Sa katotohanan, ang Transverse Water Stronghold ay may mas maraming bilang ng mga tropa, at habang tumatagal, ang sitwasyon ay hindi magiging maganda para sa mga pirata. Nagpadala na kami ng balita at kung hindi ako nagkakamali, ang Severed Blood Bald Eagle ay ginagarantiyahan ng Iron Blood Religion at Imperial Family. Malamig na ngumisi ang pinuno ng pamilya Benson. Ang grupo mula sa kuta ay hindi rin nagpapigil at gumanti, ngunit wala sa kanila ang nagpakita ng anumang senyales ng pag-atake. Pareho ang lakas ng dalawang puwersa, ngunit ang panig na ayaw talagang lumaban ay si Master Benson. Pinagmasdan ng matatalim na mata ni Francis ang buong sitwasyon. Bakit ayaw lumaban ni Master Benson? Sa sandaling iyon, nakita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang mga pinsala ni Master Benson. Nasunog ni Master Benson ang kanyang Chi of True Force at ang isang paa niya ay na-disable.
Ang kanyang kapangyarihan ay kasalukuyang 60% lamang ng kanyang peak strength. Sa kabilang banda, kahit na ang severed blood bald eagle ay nasugatan din, mayroon pa rin siyang 80% o higit pa sa kanyang orihinal na lakas. Ang pagtatansya ni Francis sa kanilang lakas ay tumpak sa isang antas na kahit si Master Benson at ang severed blood bald eagle ay hindi alam ito. Si Master Benson ay hindi nang ahas na labanan ang severed blood bald eagle at sa halip ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang magkabilang panig ay pantay. Higit pa rito, sinabi ng pamilyang Benson na ikinalat nila ang balita. Sa ganitong paraan, ang severed blood bald eagle ay hindi nang ahas na lumaban sa loob ng mahabang panahon. Kailangan nilang tapusin kaagad ang laban o gumawa ng peace talk. Hindi makatotohanan na tapusin kaagad ang laban dahil magkaparehas ang lakas ng magkabilang panig at baka may ibang naghihintay na umani ng gantimpala pagkatapos nila. Walang humpay na nagbago ang ekspresyon ng severed blood bald eagle. Hindi siya sigurado kung ang Transverse Water Stronghold ay nagpakalat ng balita o hindi, ngunit malinaw na alam ni Francis na ang stronghold ay hindi. Sa halip, tinatakan nila ang Moog dahil ang Water Moon Treasury ay masyadong mahalaga at maaaring magdala ng mas nakakatakot na mga eksperto mula sa labas, ibig sabihin ay wala sa kanila ang makakakuha ng treasury. Humigit kumulang kalahati ng oras na kailangan sa paggawa ng tsaa ay lumipas na. Nagkasundo ang Transverse Water Stronghold at Severed Blood Pirates. Ang dalawang partido ay parehong magbubukas ng treasury. Halatang ayaw ng Severed Blood Pirates ngunit kalmado ang mukha ng Bald Eagle. Ito ang teritoryo ng Transverse Water Stronghold at ang kanyang layunin na buksan ang treasury ay naabot na. Higit pa rito, ang labanan para sa kabangyaman ay tungkol sa katapangan at talino. Nakakatuwang pakiramdam ang mga tao mula sa kuta, karaniwang nakikipaglaban sila sa mga pirata, sino ang mag-aasam na magtutulungan sila. Siyempre, mapalad din ang Transverse Water Stronghold dahil ang Severed Blood Pirates ang may eksaktong lokasyon ng treasury, o kung hindi, hindi ito uunlad ng kasing ayos kung gusto ni Master Benson at ng kumpanya na buksan ang Water Moon Treasury. Nang mag-isip si Francis hanggang sa puntong ito, lalo niyang hinangaan si Master Benson. Ang lokasyon ng Water Moon Treasury ay ilang daang talampakan sa ilalim ng ilog sa isang lihim na kuweba. Gayunpaman, ang mga whirlpool sa ilog ay maaaring humila ng kahit malalaking barko papalayo. Hindi ito mahahadlangan ng mga normal na magsasaka sa Ascended Realm. Walang ekspresyong sinabi ng Severed Blood Bald Eagle. Ang barko ng mga pirata ay nakadaong sa baybayin at hindi nang ahas na pumasok sa zonang iyon. Sinuri ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang tubig at nakakita ng maraming whirlpool. Napakalakas ng mga whirlpool na ito at kahit na ang mga eksperto sa Seventh Sky ay maaaring hindi maka-address ng walang pinsala. Gayunpaman, mula sa ibabaw, ang tubig ay tila kalmado at tahimik. Susunod, ang parehong partido ay nagpadala ng mga taong nakakabit sa mga lubad sa zone ng mga whirlpool upang hanapin ang lihim na kuweba ng Water Moon. Ang Transverse Water Stronghold ay unang nagpadala ng 2 eksperto sa 6th at 7th Sky upang maghanap sa ilog. Halos agad na huminto sa paggalaw ang eksperto sa 6th Sky at nang hilahin siya ay nanlamig ang katawan habang maputi ang mukha. Para siyang nadurog ng kung anong kapangyarihan. Nang makita ito, ang mga pirata ay puno ng schadenfreude. Ang ibang eksperto sa 7th Sky ay pumasok sa loob ng maikling panahon bago nagpumiglas at hinaila palabas. Ang mga whirlpool sa kailaliman ng ilog ay naglalaman ng nakakatakot na puwersa ng paghila at mapangwasak na presyon. Ang ekspresyon ng eksperto sa 7th Sky ay maputlang puti at walang enerhiya. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Master Benson. Kung ang pasukan ng Water Moon Treasury ay napakadaling mahanap, bakit sila hihintayin ng mga pirata? Tahimik na naglakad si Francis sa paligid ng ilog at siniyasat ito. Sinuri ng kanyang kaliwang mata ang sitwasyon sa loob ng ilog. Ang mga whirlpool na ito ay tila nabuo ng kalikasan at kapag ang isa ay lumaban dito, mas nakakatakot ang kapangyarihan nito. Sa dulo, ang isa ay kailangang harapin ang pagsipsip ng ilang daan hanggang 1,000 whirlpool. Maging ang mga normal na magsasaka sa True Spirit Realm ay mahihirapang labanan ang hanay na ito na nabuo ng kalikasan. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Kung isa-isa lang silang magpapadala ng mga tao para hanapin ang kuweba, ang malamang na resulta ay mawalan sila ng buhay.
Napansin ni Master Benson ang mga kilos ni Francis at bahagyang ngumiti. Kuya, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Dahil nasa True Spirit Realm, halatang nakakuha ng atensyon ng marami ang mga salita ni Master Benson. Tiningnan ng mga pirata ang hitsura ni Francis at bahagyang nataranta. Una nilang inisip na bahagi nila ang lalaking ito. Sa tingin ko, dapat muna nating suriin ang mga whirlpool dahil tila mayroong isang hanay na nabuo ng kalikasan doon. Nagsalita si Francis. Habang nagsasalita siya, kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ng severed blood bald eagle. May kasanayan ba ang brat na ito o nagkataon lang? Ang severed blood bald eagle ay nakipagpalitan ng tingin sa Azure Robe Elder sa tabi niya. Pinaikit ng nakaasol na elder ang kanyang mga mata at tumawa nang sumulyap siya kay Francis. Maaaring alam ng brat na ito ang isa o dalawa tungkol sa array. Ang Severed Blood Pirates ay nag-iisip na kung paano masira ang array sa ibaba, ngunit ito ay teknikal na imposibleng gawin ito dahil ito ay katulad ng pagharap sa walang limitasyong kapangyarihan ng langit at lupa. Sa makatuwid, sinusubukan ng Severed Blood Pirates na alamin ang ruta kung saan madadaanan lamang nila ang pinakamahina sa mga whirlpool. Sa simpleng paglalagay nito, hinahanap nito ang kapintasan o ang mahinang punto sa array. Sa pagkakaroon ng malinaw na landas, nagsimulang magtalakayan ang mga tao sa magkabilang partido na may alam tungkol sa mga array. Nagsimulang mag-explore si Barbara Benson at ang dalawa pang elder na mahusay sa array. Sa puntong ito ng panahon, parehong sinusubukan ng Transverse Water Stronghold at Severed Blood Pirates ang lahat ng kanilang makakaya upang makaisip ng solusyon sa pamamagitan ng pagpapababa sa mga tao sa bawat oras. Si Francis ay malamig na tumingin sa gilid at muling naglakad sa paligid ng ilog. Pinag-uusapan ng magkabilang panig kung paano maiiwasan ang whirlpool at hanapin ang daan patungo sa pasukan. Ang daming retards. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Tama yan. Natuklasan na ng God Spiritual ay ni Francis ang pinakamagandang landas ng hanay at halos tiyak kung saan ang pasukan. Kung malalaman ito ng Severed Blood Pirates, malamang na magsusuka sila ng dugo. Kailangang malaman ng isang tao na nagbayad sila ng napakalaking halaga upang mahanap ang pasukan at nawala ng mga elite na higit pa sa mabibilang gamit ang dalawang kamay, ngunit ang ginawa lang ni Francis ay 2 beses na naglalakad sa ilog. Unti-unting lumipas ang oras. Ang magkabilang panig ay umabot sa isang bottleneck sa paghahanap ng pasukan. Ang kaalaman ni Barbara sa hanay ay nalampasan ang naisip ni Francis, ngunit mali ang kanilang paraan ng pag-iisip. Mukhang kailangan ko silang tulungan. Napaisip si Francis. Wala siyang anumang intensyon na itago ang lahat ng kayamanan sa kanyang sarili dahil ilang oras na lang bago makarating ang mga taong ito sa pasukan at habang tumatagal, mas maraming tao ang darating at wala itong benepisyo para kay Francis. May kasabihan, ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Lumakad si Francis sa tabi ni Barbara at mahinang sinabi. Ang dalawang matanda na bihasa rin sa pag-aayos ay hindi naiintindihan at may mga hitsura ng paghamak. Oh, naiintindihan ko. Salamat Brother Hanford. Talagang henyo ka. Tuwang-tuwang sabi ni Barbara at lahat ay napalingon sa kanya. Matingkad na pula ang mukha ni Barbara at puno ng mga ngiti. Ang Watermoon Treasury ay dapat nasa gitna ng whirlpool kung saan ito pinakadelikado. Kung hindi ako nagkakamali, ang key of the array ay dapat nandoon. Imposible, ang pinakamapanganib na lugar ng whirlpool ay maaaring magkapira-piraso ng mga magsasaka sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Sumagot ang isa sa mga elder at nang marinig ito ni Francis, muntik na siyang magmura. Ito ay tulad ng isang buhawi. Ang panlabas na bahagi ay kung saan ang hangin ay pinakamalakas, ngunit ang gitna ay lubos na kalmado. Ito ay mas lumalaban sa whirlpool array na ito, mas ang pagsipsip. Sa kabilang banda, kung sasabay ka lang, maaari mong maabot ang susi ng array nang hindi nagbabayad ng labis na halaga. Mabilis na nagpaliwanag si Barbara. Sa isang talumpati lamang, nasira niya ang hanay. Totoo at lohikal ang sinasabi niya. Nagliwanag ang mga mata ng matanda na nakasuot ng Azure mula sa gilid ng mga pirata. Hindi sila pipi, mali lang ang paraan ng pag-iisip nila at likas nilang gustong umiwas sa pinakadelikadong lugar. Gayunpaman, ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran.
Ang pinakamapanganib na lugar ay talagang ang pinakaligtas na lugar. Higit pa rito, ang lokasyon ng Watermoon Treasury ay kailangang nasa isang partikular na lokasyon. Kung ang isa ay hindi handang makipagsapalaran, paano sila makakakuha ng anumang mga gantimpala? Susunod. Ang Transverse Water Stronghold at mga pirata ay bumaba sa linyang ito ng pag-iisip at nagpadala ng mga eksperto upang subukan ito. Mula sa ibaba ng ilog ay dumating ang sigaw ng isang pirata sa Seventh Sky. Hindi nagtagal ay inilabas ang isang dagwang bangkay. Anong nangyayari? Di ba sabi mo kapag sumabay tayo sa agos ay maaabot natin ang mata ng Array kung saan ito ang pinakaligtas? Ang ilan sa mga pirata ay mukhang hindi nasisiyahan kay Barbara na may pulang mata. Namutla ang mukha ni Barbara habang nakatingin kay Francis at Master Benson dahil ang chain of thought na ito ay ibinigay ni Francis. Kumpol ng mga retards. Hindi mapigilan ni Francis na magmura. Malinaw niyang nakita kung paano namatay ang pirata na iyon gamit ang kanyang God's spiritual eye. Bagamat sinabi na kung mas lumalaban ka, mas malaki ang pagsipsip. Kaya, kung sumunod ka sa agos, ang kapangyarihan laban sa iyo ay magiging mas maliit. Hindi ibig sabihin na ang hindi lumaban ay hindi mo gagamitin ang iyong true force para protektahan ang iyong katawan. Talaga bang iniisip mo na ang iyong katawan ay isang maalamat na immortal, walang kamatayang katawan? Bunch of retards. A disdainful voice instantly made the pirates to glance over in anger and almost started charging over, but the blue-haired youth who spoke was not scared. Luckily both leaders restrained their parties so they wouldn't fight easily. The severed blood-bald eagle knitted his eyebrows as a fierce light gleamed in his eyes as he started to discuss with the azure-robed person next to him. Master Benson looked weirdly towards Francis. After all, the chain of thought to break the array was given by him and the failure just then made the bald eagle and company feel unsatisfied towards Francis and Barbara. Brother Zhao, what went wrong? Barbara asked. It's best to send an expert at half-step through spirit realm and use his true force to protect himself unlike the retard before him. Francis said casually. His attitude made it seem like he wasn't involved at all. Hearing this, the people of the Transverse Water Stronghold understood. That person was an idiot. Everyone knew what he meant. Flowing with the whirlpool could minimize the pressure, but it didn't mean they were safe. The pirates' faces seemed to be changing colors. The pirate was playing it way too safe. However, more suspicions arose. This youth was obviously standing on the shore. How could he know the situation within the river? The azure-robed person furrowed his eyebrows. Of the people present, only the spiritual sense of the true spirit realm could see the situation clearly within the river. Master Benson had a thoughtful expression and remembered the bloodline of Francis when he had picked him up. Next. According to Francis's suggestion, both sides sent a cultivator at half-step through spirit realm to flow with the whirlpool. At this moment, the two experts at the true spirit realm used their spiritual sense. Under normal circumstances, the spiritual sense of those at true human rank could usually span miles, but in this area, it was restricted greatly. Francis's God spiritual eye easily surveyed the situation below. This time, the two going under used their true force to protect themselves and didn't resist the water flow. They instantly landed within the depths of the river. The depths of the river were extremely wide and needed to be explored. Even the severed blood-bald eagle and Master Bai's spiritual sense became blurry, but Francis's God spiritual eye could still see them. He even knew where the Watermoon Treasury was. Half the time it took to make he had passed before two bright lights flashed once at the bottom of the river. Success! Master Benson and the severed blood-bald eagle both revealed a joyful expression when they saw the signal sent by the two people below. Francis stared thoughtfully at the depths of the river. Although it was extremely easy to pass through this array, how would they return? If they wanted to return they would have to go against the current, only those at true spirit realm would be able to return safely. However, only a small number of people were able to think of this.
Most of the others had been filled with greed by the rewards of the Watermoon treasury. Plop plop plop. Both sides jumped into the whirlpools. Everyone charged in. Master Benson couldn't contain the excitement on his face as he led the charge into the whirlpools. Francis was about to stop them, but there wasn't enough time. According to his analysis, although flowing with the current would decrease the pressure, it wasn't like there was no restrictions at all. For example, if a cultivator at the Consolidate realm was to enter, they would be instantly ripped into pieces. Francis estimated only those at 7th Sky had a high chance of success, and the chance of success wasn't even at 100%. After all, the power of the whirlpools were all different and it depended on local. Of course, when one reached half-step through Spirit Realm, they would definitely succeed. Francis entered the whirlpool with Barbara, and Master Benson ordered 2 experts at half-step through Spirit Realm, including the head of the Benson family, to protect Barbara. The head of the Benson family thought of Francis's mysteriousness as well as how he seemed to be very familiar with the array before deciding to go with him. He was proved to have gambled right. The people who followed Francis experienced suctions weaker than they imagined. Francis's route wasn't straight and took an arc instead. The result was that they felt that it was incredibly easy to pass through. Even Barbara, who was at the 5th sky, could barely pass. On the contrary, clashing and screaming from other areas could be heard. When they had reached the bottom and escaped the whirlpool zone, both sides had lost more than half their strength. Most of the people of 7th Sky had failed and died in the river. There were even 2 at the 7th Sky who had bad luck and faced powerful whirlpools which had ripped them apart. Only the cultivators at half-step through Spirit Realm weren't injured at all. Such a scene made the head of the Benson family look towards Francis in a different light because no one who had followed Francis were injured. At the same time, near the shore of the river, Kyo. 2 males and 1 female landed on the shore. The person in the middle was a handsome youth wearing a brocade with a charming smile while also holding a fan in his hand. On his sides was a sexy woman and a short elder who obviously followed the youth. When the 3 descended, the youth wearing a brocade in the middle gave off powerful true spirit aura. Who are you? There were still some pirates on the shore and ship. These people were full of caution. Before they had even finished speaking, the youth wearing the brocade waved his fan and dozens of streaks of fan shadows flickered through the air. These fan shadows seemed to merge into their targets. See! Those who were hit by the fan shadows instantly crumbled and turned into a puddle of blood within a few breaths. You're the fan flying bandit. One of the peak 7th Sky pirates managed to resist for 4 to 5 breaths before turning into a puddle of blood. Fan flying bandit apparently was a disciple of the Watermoon pirates. One of the 7th Sky cultivators from the Transverse Water Stronghold revealed an expression of shock before he died. The Watermoon pirate had taken in several disciples in his life, and the Peach Fan Flying Bandit was his best disciple. However, because the Watermoon pirate died quickly, he had no time to give his mystic flower treasured Bible to his disciple. Therefore, although this Peach Fan Flying Bandit had reached true Spirit Realm, he acted extremely cautiously and was known for his tactics. Senior brother, you're just going to let them in and steal Master's treasury. The flower-dressed beauty said in a charming tone, ignoring the bigger danger for the small things in front of you. Master excelled in arrays and will definitely have arrays set up in there. Let them be at the front. The youth wearing a brocade Saturday on the pirate ship. The 3rd short elder sighed helplessly. With the 2 true spirit realms of the Transverse Water Stronghold and Severed Blood pirates there, it's more than enough to sweep past the arrays in the cave. You really don't need me. The elder smiled bitterly as if he wasn't willing to participate. At the bottom of the river, both parties were having a rest. When one reached 6th or 7th Sky, they obviously didn't need to consider the problem of breathing underwater. Seeing the number of deaths, both Master Benson and the Severed Blood Bald Eagle had slightly ugly expressions.
It wasn't that Francis didn't want to warn them, he just didn't have the time to warn them, and who could give up on the Water Moon Rosary? Furthermore, the path back would be several times more dangerous than entering, and only those at True Spirit Realm had the confidence to exit safely. Master Benson, we've found the location of the treasury. Boss, the Water Moon Treasury is over there. The two cultivators at Half-Step True Spirit Realm who went scouting came back excitedly. Hearing this, everyone was excited. The two led the group and traveled a small distance underwater before arriving at a dark secret cave. Around the cave were several types of vines growing there, and only by coming close would one see the cave. Only from several yards out would they able to see a faint light in the secret cave. We're here. Both parties were excited. Francis smiled. He had found the entrance back at the shore. Of course, the owner of the Water Moon Treasury would have set traps in the secret cave. It wouldn't be broken this easily. At the entrance of the secret cave, both parties stood on each side respectively behind their True Spirit Realm leaders. The severed blood-bald eagle was immediately followed by the azure-robed person who specialized in mechanisms. Master Benson ordered Barbara over to open the path. The entrance to the secret cave wasn't big, but after entering it, it was an entire different place. At the beginning, there was some water in the cave, but after entering it, the water started to fade away until there was none left. Up to a certain point, a line of mysterious black stone steps appeared. The two True Spirit Realms started to inspect and move cautiously around the steps. Francis walked up to the steps and saw a stone sign which was hidden by some weed. On the stone sign was 3 words, Water Moon Cave. Everyone was slightly surprised. This was obviously the burial grounds of the Water Moon pirate, but he had made such an elegant name for it. There's no traps here. The azure-robed person glanced at the stone sign before leading the path. The group of pirates slowly crept onto the steps uneasily. Barbara scanned around and after being certain that there was nothing wrong, looked one more at the stone sign. Francis put his hand on the stone sign for a second before slowly letting go. Crack! A crack suddenly appeared on the stone sign and both the azure-robed person and severed blood-bald eagle's footsteps froze. Boom! The steps suddenly shook and the entire secret cave seemed to collapse. The group glared at Francis with enmity. Junior, what did you do? The azure-robed elder roared. It was obvious that Francis's hand had started up some sort of mechanism. Francis smiled and took back his hand. No one saw a faint palm imprinted on the crack of the stone sign. The shaking of the steps continued a while before returning to silence. Only Barbara, who was next to him, was slightly curious as she was so close. She was sure that this imprint of Francis's palm wasn't left by Francis's strength, but under some sort of mechanism. This stone sign is indeed weird. Francis's god spiritual eye clearly saw an aura that belonged to him merge into the imprint of his palm on the stone sign. 285. Bagamat nahaharap siya sa nagtatanong at nagngangalit na mga ekspresyon ng grupo, hindi nakaramdam ng pressure si Francis. Ang tanging pumasok sa isip niya ay ang lakas ng tandang bato ay hindi niya kayang basagin. Kung gayon paano nabasag ang tandang bato at natatak dito ang isang magaan na marka ng kanyang palad. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nakatitiyak na sa sandaling inabot niya ang kanyang kamay, ang imprint ng kanyang palad ay umiral na. Mahirap talagang mapagtanto ito kung hindi titingnang mabuti. Kasunod nito, ang taong nakasuot ng azure at si Barbara ay parehong inilagay ang kanilang mga palad sa tandang bato at isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Gayunpaman, walang anumang pagyanig tulad ng dati. Ang tandang ito ng bato ay dapat na isa sa mga pagbubukas ng treasury at maaaring magdulot ng hindi inaasahang panganib. Sabi ng dawis na nakasuot ng azure habang malamig niyang tinitigan si Francis. Ang dawis na ito ay nagdadalubhasa sa lahat ng uri ng pandaraya na naging dahilan para matakot at mag-ingat sa kanya ang mga pirata. Matapos ang bahagyang pagkaantala, ang taong nakasuot ng azure at si Barbara ay parehong pinangunahan ang kanilang mga partido upang buksan ang landas.
Talagang isang henyo si Barbara sa mga arrays at mekanismo nakakalusot sa maraming mahusay na ginawang mga bitag sa daan. Gayunpaman, dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan, hindi siya makagawa ng mga desisyon. Sa mga oras na ito, titingin siya kay Francis para humingi ng tulong sa halip na humingi ng tulong sa mga elder mula sa Transverse Water Stronghold. Si Francis ay gumawa ng ilang gawain sa array at idinagdag sa katotohanan na ang kanyang God Spiritual Eye ay may matinding perception, maaari niyang pag-usapan ang ilang bagay kay Barbara. Bagamat ang mga elder mula sa stronghold na may alam tungkol sa array ay medyo hindi nasisiyahan, hindi sila naglakas loob na ipahayag ang kanilang nararamdaman dahil nakita nila ang husay ni Francis sa paglampas sa mga whirlpool. Nang makarating sila sa isang tiyak na punto ng burol, huminto ang mga yapot ng dawis na nakasuot ng Asher at kumislap ang kanyang mga mata habang nagpadala ng mensahe sa mga pirata. Nakipag-usap din si Barbara sa mga tao mula sa kuta. Mag-ingat ang lahat, may mga bitag sa unahan. Ang ilan sa mga bitag sa lihim na kuweba ay maaaring hindi paganahin, ngunit ang iba ay hindi magagawa at kailangang sapilitang sirain. Maingat na naglakad ang grupo pasulong. Nang marating nila ang nagsimulang mag-crack ang dalawang batong pader sa magkabilang gilid at lumitaw ang malamig na metal na pabilog na bagay. Ang mga bagay na ito ay may hindi mabilang na mga butas sa katawan nito na mabilis na umikot at naglabas ng mga pilak na karayom na kasing kapal ng buhok sa isang baka. Kiyo-kiyo. Ang mga pilak na karayom na ito ay napakatalim at maaaring tumagos sa True Force Shield ng mga normal na magsasaka sa Ascended Realm. Nagkaroon din ng maputlang berdeng glow sa kanila, nakakalason din sila. Tumakbo. Ginamit ng lahat ng mga pirata ang kabuuan ng kanilang True Force para protektahan ang kanilang mga sarili habang sila ay nakatakas. Ang grupong Transverse Water Stronghold ay sumigaw at bumuo ng isang defensive barrier para dumaan sa mapanganib na sonang ito. Ding ding ding. Gumamit ang lahat ng iba't ibang paraan upang harangan ang mga araw na ito at ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay maaaring maging sanhi ng hangin at tanggayan ang mga nakal-alasong karayom na ito. Ang mga may mabilis na paggalaw ay maaaring makatakas sa karamihan ng mga karayom na ito at magbayad ng maliit na presyo upang harangan ang natitirang iilan. Pinalibutan ng mga arko ng kidlat si Francis na perpektong na kuryente sa bawat karayom na lumalapit sa kanya, na naging mga sirang itim na pira-pirasong karayom. Bagamat ang mga karayom na ito ay napaka-condensed at limitado sa isang 10 yarda na zona, karamihan sa mga tao ay nagtagumpay na masira ito. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang orihinal na posisyon, mayroong ilang mga katawan na may libu-libong maliliit na butas sa mga ito na may itim na lilang likido na dumadaloy sa kanila, na nagpapalamig sa puso ng mga nakakita sa kanila. Matapos dumaan sa tuktok ng burol, lumitaw ang isa pang palapag ng itim at puting tiles. Ang mga mekanismo dito ay masanay, kaya, ang Asher Robe dawis pati na rin si Barbara ay hindi ito nagawang lutisin sa maikling panahon. Basag. Ang lupa sa ilalim ng isa sa mga eksperto mula sa kuta ay biglang nabasag ng walang babala. Hindi maganda. Ang eksperto mula sa stronghold ay magpapaikot pa lang sa kanyang True Force, ngunit isang golden metallic claw ang umabot mula sa itim na lupa at hinaila siya pababa. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa butas, ngunit nang muling lumitaw ang itim at puting tile sa lugar na iyon, tumigil ang sigawan. Sa lugar na ito, ang sahig ay random na masira at ang mga metal na kuko ay hihilahin ng mga tao sa ganap na kadiliman. Ang mga metal claws na ito ay lubhang mahiwaga at maaaring automatikong humawak sa pinakamalapit na nilalang. Ang isa sa mga pirata ay nagpanggap na matalino at lumutang sa himpapawid upang ang kanyang mga paa ay hindi dumampi sa lupa, ngunit ang isa sa mga metal na kuko ay umabot pa rin at napunit ang kanyang isang paa. Limitado ang espasyo sa loob ng lihim na kuweba kaya hindi makakalipad ng masyadong mataas. Sa makatuwid ang abot ng metallic claw ay hindi limitado sa taas. Ang itim at puting tile ay lubhang mapanganib. Ang bilis at katumpakan ng mga metallic claws ay napakahusay at kahit isang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay halos mahayla sa lupa, ngunit naligtas ni Master Benson. Maingat ding lumakad si Francis dahil ang kanyang God Spiritual Eye ay halos hindi makatingin sa itim at puting sahig at makita ang mga mekanismo sa ibaba.
Nang iset up ang bitag, ang spiritual sense mula sa mga nasa true spirit realm ay isinasaalang-alang na kaya ang sahig ay napaka-sense-proof. Mag-ingat ka. Biglang inabot ni Francis at hinaila si Barbara sa gilid. Basag. Ang mga itim at puting tile sa ilalim ni Barbara ay biglang bumagsak habang ang isang metal na kuko ay umabot ngunit pumihit patungo kay Francis matapos itong makaligtaan. Shua! Ding! Ang figure ni Francis ay kumikislap at umiwas ng 1 sentimetro sa kuko habang lumilipad ang mga spark sa lugar kung saan siya napunta. Salamat, ang bitag na iyon ay napakatago. Kahit ako ay hindi sigurado doon. Nilabas ni Barbara ang kanyang dila habang si Master Benson ay tumango sa gilid. Ang tulong mula sa labas ni Francis ay hindi nasusukat o kung hindi dahil sa kanyang mababang cultivation at karanasan, paano siya magiging katugma ng Azure Robe Daoist. Ang Azure Robe na tao mula sa gilid ng mga pirata ay malamig na sumulyap kay Francis. Itong asul na buhok na brat. Ang layuning pumatay ay sumilay sa mga mata ng severed blood-balled eagle. Kung hindi dahil kay Francis, ang mga pinsala at pagkamatay ng mga tao mula sa kuta ay lalampas sa mga pirata. Gayunpaman, dahil sa pag-iral ng kabataang ito, nagawa nitong umabot ng tabla ang 2 panig. Ang bawat hakbang ay mas mahirap kaysa sa huli at isang katawan o 2 ang maiiwan sa bawat maikling distansya. Bagamat hindi gaanong alam ni Francis ang tungkol sa mga mekanismo, kayang panatilihin ng kanyang God spiritual ay ang lahat sa kanyang paningin. Makalipas ang 1 oras. Ang mga may cultivation sa ilalim ng 7th sky, bukod kay Barbara na lubos na protektado, ay halos lahat ay namatay. Sa oras na ito, lumitaw ang isang jade corridor na tila walang mga palatandaan ng anumang mga bitag sa loob. Ang lihim na kuweba na ito ay itinayo na parang libingan. Kapag nakarating dito, malamang na makapasok sila sa gitna. Ngumiti ang Azure Robe Daoist. Malaki ang naitulong niya sa mga pirata sa pamamagitan ng paglutas ng lahat ng uri ng mekanismo para sa kanila. Pinuri ni Master Benson si Barbara at nagpakita ng pasasalamat kay Francis na tagalabas. Mula sa ibabaw, tila walang anumang senyales ng mekanismo ang koridor at wala ring nakita si Francis sa espiritual na mata ng kanyang Diyos. Baka nakaalis na tayo sa danger zone. Isang masayang ekspresyon ang ipinakita ng pinuno ng pamilya Benson. Para makasigurado, parehong ginamit ni Barbara at ng taong nakasuot ng Azure ang kanilang mga kamay para kumatok sa kahoy na istruktura ng koridor. Ang kahoy ay nagbigay ng nakakaakit na amoy na nagbigay sa mga tao ng hindi mabilang na mga alaala. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis dahil naramdaman niyang may mali. Paano magkakaroon ng ganoong amoy ang isang lihim na kuweba na may halos 100 taon ng kasaysayan? Hindi maganda. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Azure Robe Daoist, ang istruktura ng koridor ay naglalaman ng ilang uri ng droga. Hindi natin dapat itumba ang mga istrukturang ito. Ang maliit na figure ni Barbara ay nanlambot at ang kanyang mukha ay bahagyang namula. Hindi man lang siya makatayo ng maayos. Naramdaman lamang ng magkabilang panig ang pagkulo ng dugo sa kanilang sarili at hindi nila makontrol ang kanilang mga katawan. Nakaramdam si Francis ng apoy sa kanyang katawan habang ang mukha ni Barbara ay napalitan ng hindi mabilang na mga pag-iisip sa kanyang isipan. Ito ay hindi maganda. Ito ay marahil ang Drunken God perfume. Ang pabango na ito ay magiging sanhi ng isang tao na sumuko sa kanilang mga pagnanasa at doble ang epekto sa mga kababaihan. Bulalas ni Master Benson. Lasing na God perfume. Naramdaman na lang ng grupo na boss ang kanilang isipan at hindi na napigilan ng mga lalaki ang kanilang pagnanasa. Higit pa rito, nagsimulang lumitaw ang mga ilusyon sa kanilang isipan na nagpapataas ng kanilang mga pagnanasa. Mula sa mga pirata, nahulog sa lupa ang isa sa mga babae at hinubad ang kanyang damit. Dagindong. Maraming mga pirata ang sumugod sa babaeng iyon at hinubad ang kanyang damit, lumabas ang puti ng nyebe na balat at lumitaw ang tunog ng pafang. Ang ibang mga pirata ay matako na tumitig kay Barbara na nasa tabi ni Francis. Ang mukha ni Barbara ay kasing pula ng dugo at ang kanyang figure ay bahagyang nanginginig habang siya ay tumalon sa dibdib ni Francis. Tumigil ka.
Sa critical na sandali, dalawang aura na kabilang sa True Spirit Realm ang pinakawalan. Gayunpaman, ang Drunken God Perfume ay maaaring masira ang katawan at mental na enerhiya ng isang tao kaya karamihan sa mga tao ay natigilan lamang ng isang iglap bago sumuko sa kanilang mga pagnanasa. Dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang matandang lalaki mula sa Transverse Water Stronghold ang umungal na parang mga hayop at tumalon patungo kay Barbara. Ang mga damit ni Barbara ay napunit na nagsiwalat ng isang pares ng mga kuneho na naging sanhi ng mga bibig sa tubig. Ang Drunken God Perfume ay maaaring makaapekto sa kapwa lalaki at babae at gagawing walang kapangyarihan ang mga babae. Naramdaman na lamang ni Francis ang hindi pagganap na paglaki ng figure ni Barbara na naglabas ng nakakaakit na amoy habang hinahalikan ng malambot na labi nito ang leeg nito. Dagendong. Dagendong. 5 hanggang 6 na tao mula sa kuta at mga pirata ay umakbay kay Barbara. Ang kasalukuyang sitwasyon. Kahit na ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay halos hindi makontrol ang kanilang mga katawan at malapit ng sumuko. Ang Drunken God Perfume ay nagkaroon pa ng malakas na epekto sa mga nasa True Spirit Realm. Kung ang Severed Blood Bald Eagle at Master Benson ay parehong babae na may dobleng epekto, kahit sila ay mahiga sa lupa na walang kapangyarihan. Ang magagawa lang nila ngayon ay ilabas ang kanilang aura ng True Spirit Realm at sigawan ang mga tao o harangan sila. Barbara. Napasigaw ang head ng pamilya Benson ngunit kahit siya ay halos hindi na napigilan ang sarili. Kung hindi niya magagawa, magiging isa rin siya sa mga halimaw na iyon. 2 eksperto lang ang napigilan ni Master Benson mula sa kuta. Pinagmasdan ng dalawa ang isang grupo ng mga gutom na lobo na tumalon patungo kay Barbara, ang tupa at nakapikit ang mga mata sa likas na hilig. Kasabay nito, ang babae ng pirata ay binalot ng 7 o 8 lalaki at ang kanyang puting nyebe na figure ay halos mapunit ng pulutong ng mga gutom na lobo. Nang malapit nang mahulog si Barbara sa walang katapusang bangungot. Dagendong dagendong. 5 o 6 na gutom na figure ang tumalon patungo kay Barbara. Napabuntong hininga si Francis at tinanggal ang kanyang silver eye patch. Isang ice blue na mata ang nag-scan sa mga taong nag-charge. Agad na dumaan sa hangin ang nakakapanghinayang enerhiya sa pag-iisip at ang mga sakam na figure ay natigilan sa kalagitnaan. Maging ang pagnanasa sa kanilang mga mata ay tila nagyelo. 286. Ang walang limitasyong bangungot ay hindi bumaba kay Barbara. Ang pinuno ng pamilya Benson ay nagmulat ng kanyang mga mata at nagpakawalan ng hininga. Sa sandaling ito, halos mahayag ang kalahati ng anyo ni Barbara dahil napunit ang kalahati ng kanyang damit. Ang mga gutom na figure na naapektuhan ng Drunken God Perfume ay na-freeze sa kalagitnaan ng hakbang at hindi gumagalaw. Isang nakakapanghinayang hangarin ang dumaan sa kanilang mental na enerhiya at binuhusan ng apoy ng pagnanasa sa kanilang mga isipan. Matapos makumplito ang lahat ng ito, iniwas ni Francis ang kanyang tingin. Gayunpaman, nagsimulang mag-alab ang apoy sa loob ng kanyang katawan na halos masunog hanggang sa antas ng enerhiya ng pag-iisip nang makita niyang hinahalikan siya ni Barbara. Nakakatakot ang Drunken God Perfume na ito, maaari pa nga itong pumasok sa mental energy level. Para sa mga babae, doble ang epekto nito, ibig sabihin, kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi ito mahahadlangan. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at hindi pinansin ang nararamdaman ng kanyang katawan dahil halos ganap na siyang nababanat sa mga pag-atake ng mental energy. Na may pusong parang tubig, pinagmasdan niya si Barbara gamit ang kanyang ice blue na mata. Nanigas ang anyo ni Barbara nang magkamalay siya at sinubukang humanap ng butas na malilibingan ng sarili. Walang ekspresyong binalot ni Francis si Barbara ng ilang damit. Ang taong ito. Gawa ba sa yelo ang puso niya? Si Barbara ay nakaramdam ng pagkadismaya at pagiging mababa. Hindi kaya siya kaakit-akit. Nang tumingin si Francis sa kanya gamit ang kanyang malamig na kaliwang mata, para siyang nakatingin sa isang tumpok ng mga puting buto. Meow. Ang munting pasang magnanakaw ay lumitaw ng wala sa oras at nagsimulang maamoy ang lasing na Diyos na pabango. Nagbago ang ekspresyon ni Francis.
Ang Drunken God perfume na ito ay isang napakalakas na gamot na maaaring makaapekto sa mga nasa true spirit realm, kaya mula sa low ika, ang mga hayop ay dapat maapektuhan. Pipigilan na sana niya ito, ngunit nalaman niyang ang maliit na paws ang magnanakaw ay masayang tumatalon sa paligid na may nasisiyahang ekspresyon. Dahil sa eksenang ito, naging kakaiba ang ekspresyon ni Master Benson, Barbara at ng mga dawis na nakasuot ng Asher. Sa paglipas ng panahon, ang bango ng Drunken God perfume ay nawala o sinipsip ng maliit na paws ang magnanakaw. Walang masyadong talo ang magkabilang partido, pagod lang sila at nanghihina. Ang mga Severed Blood Pirates at Transverse Water Stronghold ay nakaupo nang nakakross ang paa sa lupa upang makabangon bago sumulong. Ayon sa pagsusuri ng taong nakasuot ng Asher, kapag dumaan sa koridor, makararating sila sa gitna ng kuweba. Gayunpaman, ang koridor ay mas mahaba kaysa sa inaasahan at mayroong makamandag na insenso na maaaring pumatay kahit sa mga nasa 6th o 7th sky. Ang grupo ay maingat na naglakad pasulong, natatakot na buhayin ang alinman sa nakamamatay na amoy. Ang koridor ay natapos pagkatapos ng 100 o higit pang yarda, at isang kulay abong ilog ang lumitaw. Maghintay, ang ilog na iyon ay gawa sa hindi mabilang na mga kulay abo na surot na bumubuo ng Bog River. Ang mga bog ay halos kasing laki ng thumbnail at ang ilan ay may manipis na pakpak. Pakpak. Napakakondensado at siksik na tila kaya nilang lumunin ang buong mundo. Nakahinga ng maluwag ang grupo. Ang ilog na nabuo mula sa hindi mabilang na kulay abong mga bog ay hamarang sa landas ng mga grupo. Tumingin si Francis at nakakita siya ng libingan sa gitna ng ilog ng surot na may radius na 20-30 yarda. Sa gitna ng libingan, may isang higanteng purple bronze coffin na kasing laki ng isang palasyo. Ang magkabilang panig ay dilat ang mga mata at nakanganga ang mga bibig. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito kalaking kabaong. Hahaha. Andito na tayo sa wakas. This place must be the deathbed of the Watermoon Pirate. Mahirap isipin kung gaano karaming mga item ang nasa malaking kabaong na iyon sa tabi ng Watermoon Pirate. Nagsimulang tumawa ang mga pirata habang nanginginig sila sa tuwa, hindi maitago ang kasakiman sa kanilang mga mukha. Ang gilid ng Transverse Water Stronghold ay may nagniningning na mga mata. Ang purple bronze coffin na kasing laki ng isang palasyo ay nasa gitna ng ilog ng surot, mga 20 hanggang 30 yarda ang layo mula sa lahat. Mga kapatid, singil. Ang Severed Blood Pirates ay hindi na nakapagpigil. Sandali. Ang mga kulisap na ito ay dapat na mababa ang antas na dead corpse bug na lubhang sensitibo sa dugo ng mga buhay na nilalang. Libo-libo at libo-libo nitong mga dead corpse bug na ito ay maaaring agad na makakain ng lahat ng laman at dugo ng isang tao sa isang iglap. Ang Asher Robe Dawist ay tila napakakaranasan at mabilis na binalaan sila. Ang mga surot sa ilog sa harap nila ay binilang ng milyon-milyon at bawat surot ay may aura na maihahambing sa first sky. Dawist, isa kang grave robber master. Wala ka bang paraan para malutas ang problemang ito? Tanong ng Severed Blood Bald Eagle. Grave Robber Master. Nang marinig ang pamagat na ito, lahat ay nagbigay ng puting mata. Hindi katakataka na ang dawis na ito na nakasuot ng Asher ay tila napakakaranasan at halos walang pagkakamali. Lahat ng may dugo ay maderama ng dead corpse bugs. Sa sobrang dami, malamang na walang solusyon. Mayroon akong ilang pakete ng pulbos na nakakabawas lamang sa pagkakataong atakihin kapag inilagay sa ating katawan. Pagkasabi nito, naglabas ang Asher Robe Dawist ng ilang gray na pakat. Nang makita ang sitwasyong ito, agad na nagbago ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa Transverse Water Stronghold. Sa pamamagitan ng mga pakete ng pulbos na ito, ang mga pirata ang may kapangyarihan. Sa kabutihang palad, mayroon lamang sapat na mga pakete para sa 5 hanggang 6 na tao. Ang Asher Robe Dawist ay ngumisi, yung nasa True Spirit Realm lang ang may 100% chance na makapasa. Yung nasa half-step True Spirit Realm ay magkakaroon ng 40 hanggang 50% chance. Para sa mga normal na cultivator sa 7th sky, magkakaroon lang ng 10% chance. Inilibot ng kanyang mga mata si Francis.
Napabuntong hininga si Francis, mukhang ang balanse na napanatili ng Transverse Water Stronghold at Severed Blood Pirates ay malapit ng masira. Mayroon akong isang uri ng cracking grenade dito na maaaring sumabog ang lahat sa loob ng ilang yarda na radius sa wala. Ang mga elemento ng apoy sa loob nito ay dapat kontrahin ang dead corpse bugs. Si Master Benson ay naglabas ng 7 o 8 maitim na pulang bola na kasing laki ng kamao ng isang sanggol mula sa kanyang interspatial ring. Pagkatapos ay ibinigay niya ang madilim na pulang ball ito sa lahat. Bagamat ang paggamit ng mga cracking grenade ay hindi kasing husay ng pulbos mula sa Azure Robe the Wisp, mayroon itong agarang paggamit at maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang sa kritikal na sandali. Ang ilan sa mga elite mula sa Transverse Water Stronghold ay nagkaroon ng cracking grenade sa kanilang mga kamay. Dahil limitado ang bilang, maraming tao mula sa Stronghold ang walang nakuha at dahil isang outsider, halatang hindi rin nakuha ni Francis. Master Benson, kahit tumawid ako, mawawala ng silbi ang cultivation ko. Mas mabuting ibigay itong cracking grenade kay Brother Feng. Mungkahi ni Barbara. Ngumiti si Master Benson, malakas si Francis at mayroon siyang bloodline power, naniniwala ako na makatawid siya ng ilog ng ligtas. Pagkatapos naming dumaan sa Purple Bronze Coffin. Kakailanganin ka pa rin namin. Bilang isang tagalabas, ang tiwala ni Master Benson kay Francis ay limitado at umabot hanggang sa hakbang na ito, ang kanyang paggamit ay natupad na. Sa makatuwid, walang pakialam si Master Benson sa buhay ni Francis. Siyempre, kung nagawa niyang maabot ang Purple Bronze Coffin, ito ay magiging pinakamahusay. Ang asul na buhok ni Francis ay umihip sa hangin at napakasigla ng itapat sa libingan na puno ng hangin ng kamatayan. Hindi niya alintana na hindi siya nakakuha ng cracking grenade. Nagtataka lang siya kung bakit nakatuon si Master Benson sa pagpasok kay Barbara sa simula pa lang. At ngayon ay personal pa niyang pinoprotektahan si Barbara para makapasa. Seng so-so. Ang dalawang partido mula sa parehong Severed Blood Pirates at Transverse Water Stronghold ay tumungo patungo sa Purple Bronze Coffin sa gitna ng Bog River. Para sa mga nasa True Spirit Realm, 20 hanggang 30 yarda ay ilang paghinga lang. Naunang dumating ang Severed Blood Pirates kasama si Master Benson na nagpoprotekta kay Barbara sa likod nila. Kasunod nila ay ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at ang pinakamataas na Seventh Sky Cultivator. Lubhang mapanganib para sa mga ekspertong ito na tumawid sa ilog at ang mga ulap ng dead corpse bugs ay tumakip sa kanilang mga katawan at ngumunguya sa kanilang true force. Ang mga hiyawan ay nagmula sa ilog ng surot habang ang ilang mga eksperto sa Seventh Sky ay nilamon ng walang limitasyong mga bug. Halos bawat paghinga ay may sumisigaw. Sa wakas, 4 na kalahating hakbang lamang ng True Spirit Realm at 1/4 ng mga cultivator sa Seventh Sky, na nasa 5 hanggang 6 na tao sa Peak Seventh Sky, ang nagtagumpay sa pag-abot sa Purple Bronze Coffin. Sinadya ni Francis na bumagal ng kaunti at dumating kasama ang huling grupo ng Peak Seventh Sky. Francis, alam kong hindi mo ako bibiguin. Ngumiti si Master Benson ngunit medyo nagulat sa kanyang puso. Ang iba pang mga eksperto sa tuktok na Seventh Sky ay nataranta at kahit 1 o 2 ay nawala ng mga paa. Sa kabilang banda, si Francis ay hindi man lang nasaktan. Ang Azure Robe the Wisp ay nagulat din habang sinulyapan niya si Francis. Ang isang brat sa Seventh Sky ay walang anumang espesyal na pulbos o ang cracking grenade ni Master Benson ay dapat na namatay ng walang pag-aalinlangan, ngunit kahit papaano, madali siyang nakarating dito. Sa sandaling ito, kung ikukumpara ang dalawang partido, kitang-kita na may kaunting bentahe ang mga pirata dahil mas epektibo ang pulbos ng taong nakasuot ng Azure. Higit pa rito, kinaladkad din ni Master Benson si Barbara pabalik sa lahat. Matapos maabot ang Purple Bronze Coffin, ang dead corpse bugs ay naglibot lang ng kaunti bago bumalik sa ilog ng surot. Sumunod, pinag-usapan ng magkabilang panig kung paano papasok ang napakalaking Purple Bronze Coffin na ito. Ang Purple Bronze Coffin ay mukhang isang higanteng kabaong, ngunit ito ay sa katotohanan ay isang libingan na palasyo at may malaking pinto sa bawat direksyon.
Hindi makatutuhanang masira ang Purple Bronze Coffin dahil kahit na ang mga pag-atake mula sa mga nasa True Spirit Realm ay mahihirapang sirain ito. Higit pa rito, ang paggamit ng matinding puwersa ay maaaring mag-activate ng hindi maiisip na mga resulta. Bawat pinto ay may malabong tatak ng palad sa gitna. Sabi ng isang pirata. Ang mga tatak ng palad na ito ay tila sariwa at naiwan lamang. Sa 4 na pinto, 3 lang ang may malabong marka ng palad na ito at iba-iba ang laki ng bawat isa. Ang una ay ang laki ng isang may sapat na gulang na lalaki. Ang pangalawa ay tila na pag-iwanan ng isang dalaga at ang pangatlo ay matanda na Atlanta, na parabang sa isang matanda. Nang makita ang mga tatak ng palad na ito, umikot ang pag-iisip ni Francis nang maalala niya ang tandang bato na may tatak ng kanyang palad dito. Ang unang palm imprint ay dapat sa kanya, ang pangalawa ay si Barbara at ang pangatlo ay ang Azure Robe Daoist. Naiintindihan ko. Halos sabay na bumulalas ang Azure Robe Daoist at ang Severed Blood Pirates. Ang tandang bato sa pasukan ay nakalink dito at ang 3 imprint ng palad ay kumakatawan sa 3 susi sa pasukan ng Purple Bronze Coffin. Mabilis na tumayo si Master Benson sa harap ni Barbara habang naiintindihan niya at tumingin kay Francis ng nagninangas na mga mata. 287. Ang katotohanan ay nahayag sa sandaling ito. May 4 na pinto sa Purple Bronze Coffin, at 3 sa mga ito ay may malabong marka ng palad. Ang bagay ay, ang 3 palm imprint na ito ay kapareho ni Francis, Barbara, at ang Azure Robe Daoist. Pagpasok, itong 3 lang ang nakahawak sa tandang bato. Talagang matalino ang layout ng Watermoon Secret Cave. Hindi mapigilan ni Francis na purihin. Siya ang unang nakaalam ng sikreto at siya ang unang nag-react. Sure! Si Francis ay naging malabong figure habang siya ay tumakbo patungo sa pintuan na may tatak ng kanyang palad. Halatang nakakuha ng atensyon ng magkabilang panig ang kanyang mga kilos. Tigilan mo siya. Hiwain ang kanyang palad. Ang mga mata ng Severed Blood Pirates at ang Azure Robe Daoist ay kumislap habang sila ay tumalon patungo kay Francis. Nasa gitna ng magkabilang partido ang pintuan na pinatutunguhan ni Francis. Hindi namin maaaring ipaalam ang susi na ito sa mga pirata. Tumalon ang puso ni Master Benson habang ang kanyang aura ng True Spirit ay sumabog habang siya ay sumusugod kay Francis. Kahit na hindi niya makuha si Francis na kumakatawan sa isang susi, hindi niya papayagan ang mga pirata. Hindi pinansin ni Francis ang mga papasok na pag-atake at inilagay ang kanyang palad sa pinto. Weng! Sa sandaling bumukas ang pinto, isang madilim na berdeng ilaw ang bumalot kay Francis at isang suction force ang lumitaw na agad na hinaila si Francis papunta sa Purple Bronze Coffin. Sa susunod na sandali, nagsagupa ng mga pag-atake ng Severed Blood Bald Eagle at Master Benson sa lugar kung saan orihinal si Francis at isang magulong kapangyarihan na kabilang sa True Spirit Realm ang tumama sa berdeng ilaw bago nawala. Boom! Sumara ang pinto at naging dim ang berdeng ilaw. Ang mga pag-atake ng dalawa sa True Spirit Realm ay hindi nakuha. Parehong may bahagyang pangit na ekspresyon ng Severed Blood Bald Eagle at Master Benson. Kailangan nating pumasok bago mawala ang liwanag. Ang Azure Robe Daoist ay nagsabi sa malalim na tono. Sa sandaling ito, hinaila lamang si Francis nang mahawakan niya ang berdeng ilaw. Gayunpaman, ang liwanag ay lumitaw lamang nang wala pang isang hininga, kaya't ang bilang ng mga taong aktwal na makapasok sa maikling panahon na ito ay limitado. 3 lang sa 4 na pinto ang may tatak ng palad sa kanila kaya kung papabalikin natin ang isang tao. Ang Severed Blood Bald Eagle at Azure Robe Daoist ay nagpalitan ng tingin habang nag-uusap sila. Napagtanto din ni Master Benson na ang isa sa 4 na pinto ay walang tatak ng palad. Kung maibabalik nila ang isang tao at itatak ang tanda ng bato, maaari silang makakuha ng dagdag na susi. Gayunpaman, ang daan pabalik ay puno rin ng panganib. Maging ang mga nasa True Spirit Realm ay kailangang mag-ingat. Sa sandaling ito, weng! Isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa ika-4 na pinto nang lumitaw ang isa pang malabong bakas ng palad. Hindi maganda. Malamang may third party na nakapasok sa Watermoon Secret Cave. Nagbago ang ekspresyon ng lahat mula sa kuta at mga pirata.
Ang mga pirata ay nakipagtulungan sa mga tao mula sa kuta upang buksan ang kabang ito, ngunit ngayon ay nagbago ang sitwasyon. Bukod sa dalawang puwersang ito, may nakialam na ikatlong partido. Ito ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang resulta. Kailangan nating buksan ang treasury bago dumating ang ikatlong partido. Mataimtim na sabi ni Master Benson at inutusan si Barbara. Inilagay ni Barbara ang kanyang maliit na kamay sa pinto at sa isang boom, isang berdeng ilaw ang lumitaw. Agad na sinipsip si Barbara at si Master Benson, ang pinuno ng pamilyang Benson at isa pang eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay hinayla din. May kabuuang 4 na tao ang nakapasok mula sa Transverse Water Stronghold. Ang Severed Blood Pirates ay nagkaroon din ng mabigat na party na may isang True Spirit Realm, 2 kalahating hakbang na True Spirit Realm, at isang pick na 7th Sky Expert na pumasok. Kasabay nito, ang pasukan ng Watermoon Cave. Huminto ang 3 figures sa itim na hakbang. Sila ang Fan-Flying Bandit, ang Kagandahan, at ang Maikling Elder ayon sa pagkakabanggit. Inabot ng kabataang may hawak ng pamaypay at inilagay ang palad sa stone sign sa loob ng 2 hanggang 3 paghinga hanggang sa lumitaw ang kakaibang pakiramdam. Mukhang may eksperto sa grupo na pumasok dito. Ang mga mekanismo dito ay sobrang tago at mahirap matagpuan kahit ng spiritual sense. Makikita lang ito ng mga mata kapag malapit na sila. Higit pa rito, dapat ilagay ng treasury opener ang kanilang mga kamay sa sign para sa hindi bababa sa 2 hanggang 3 paghinga para makakuha ng susi. Napabuntong hininga ang maikling matanda. Kung narito ang Azure Robe the Whist o si Francis, labis silang magugulat dahil sa isang maikling pangungusap ay nalutas ng maikling elder ang misteryo ng palatandaang bato. Bagamat nakita ni Francis na kakaiba ang tanda ng bato at hinawakan ito, bahagi nito ay swerte habang nakita ng maikling elder na ito ang katotohanan sa isang sulyap lang. Kasunod nito, ang maikling matanda ay nanguna at naglakad na parang namamasyal lang. Ang mga bitag at mekanismo sa daan ay tila nagbigay sa kanya ng berdeng ilaw. Sa pagtingin sa hanay ng mga katawan sa lupa, hindi maiwasan ng kabataan na purihin, "Sir is really worthy of being a mechanisms master." Ang may Master Watermoon Pirate ay nagnakaw ng maraming teknik tungkol sa mga mekanismo mula sa iyong heritage. Ang Watermoon Pirate ay napakatalino, ngunit sa kasamaang palad ay ginugol niya ang kanyang mga pagsisikap sa masamang landas. Nakapagtataka na natutunan niya ang 20 hanggang 30% ng aking linya ng pamana. Hindi napigilan ng maikling matanda na mapabuntong hininga. Ang grupo ng 3 ay madaling dumaan sa yungib na puno ng mga bitag. Hanggang sa makarating sila sa koridor ay tumaas ang kilay ng maikling elder, mukhang walang mekanismo o bitag ang koridor na ito, ngunit hindi ito ilalagay ng lumikha dito ng walang bayad. Parang may aura ng Drunken God perfume at Master's 8-sided incense poison dito. Ang batang nakasuot ng bromage ay sumangot at tumawa. Ang kombinasyon ng 3 ay itinuturing na napakalakas. Ang maikling elder ay isang mechanism master at maaaring mas magaling pa sa Watermoon Bandit mismo. Kung tungkol sa kabataan at kagandahan, sila ay mga alagad ng Watermoon Pirate. Sa loob ng higanteng purple bronze coffin, lumitaw si Francis sa isang kulay purple at bronze na kwarto. May isang mesa at isang upuan, at sa mesa ay isang scroll. Nang buksan niya ito, nakita ni Francis na ito ay isang mapa na nasa hugis ng kabaong. Ang mapa ay nahati sa 3 layer na kumakatawan sa pamamahagi ng kabaong. Ang lokasyon ni Francis ay nasa unang palapag ng east side at sa loob ng unang silid. Kasing laki lang ito ng isang maliit na parisukat sa mapa. Interesting. Nagtataka ako kung bakit iniwan ito ng creator. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at iniukit ang mapa sa kanyang isipan. Ayon sa scroll, bawat layer ay may treasury sa loob. Ang silid ng treasury ng una at pangalawang layer ay nasa gitna. Sa gitna ng ikatlong layer, mayroong kabaong na tila kabaong ng pirata ng Watermoon. Ang gitna ng bawat palapag ay dapat magkaroon ng pinakamahalagang kayamanan ng Watermoon Pirate. Naiintindihan ni Francis. Ibinaba niya ang scroll saka naglakad patungo sa pangalawang silid.
Ang silid kung saan siya ay orihinal na ang panimulang punto. Gayunpaman, hindi siya pumasok kaagad sa susunod na silid at sa halip, sinuri ang bawat bahagi ng unang silid gamit ang kanyang God's spiritual eye. Nakikita ng kanyang mata ang mga bagay at mas malakas kaysa sa normal na spiritual sense. Walang makatakas sa mga mata ni Francis. Sa isang tiyak na sandali, nakatuon ang God's spiritual eye ni Francis sa upuan. Sa kwartong ito, isang upuan at mesa lang ang mayroon. Karaniwan ng mga tao ay nakatuon sa mesa. Sino ang magpapansin sa upuan? Naisip ito ni Francis at umupo sa upuan. Chicha. Ang upuan ay lumubog ng 2 pulgada at nadulas pabalik ng 3 talampakan. Kasunod nito, lumitaw ang isang maliit na butas kung saan naroon ang upuan. Sa loob ng butas ay isang set ng tiwer kasama ang mga tasa at isang teapot. Si Francis ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Masyadong casual ang pagpaplanong ito. Inabot niya at nagsali ng 2 tasa ng tsaa. Ang tsaa ay nagkaroon ng bahagyang lamig dito at ipinatawag ni Francis ang maliit na pas ang magnanakaw. Ang paglaban ng maliit na pas ang magnanakaw sa lason ay napakataas. Naglakas loob pa itong kainin ang makamandag na surot sa 100 Grapes Forbidden Ground at lunukan pa ang Drunken God perfume sa koridor. Ang paggamit ng maliit na pas ang magnanakaw bilang isang tester ay isang magandang ideya. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay uminom ng isang tasa na may umiikot na mga mata bago tumango kay Francis. Pagkatapos ay uminom si Francis ng isang tasa at naramdaman ang isang nanlalamig na layunin na dumaan sa kanyang mga organo at diretso sa kanyang buto, na naging dahilan upang siya ay manginig kaagad. Gayunpaman, pagkatapos inumin ang tasa ng tsaa na ito ay naramdaman ni Francis na ang mga katangian ng kanyang katawan ay lumakas. Hehe, interesting. Pagkatapos uminom ng tsaa, binuhat ni Francis ang maliit na pas ang magnanakaw habang papasok siya sa pangalawang silid. Sa dulo ng pangalawang silid ay isa pang pinto, ngunit ito ay sarado. Saglit na nakatayo si Francis sa silid ngunit hindi bumukas ang pinto. Mukhang kailangan nating dumaan sa pintuan ng mga silid. Hindi siya nagpanik o nakaramdam ng urgent. Muli, ang espiritual na mata ng Diyos ay nag-scan sa buong silid. Bagamat dati nang nag-aral ng array si Francis, wala siyang gaanong alam tungkol sa mga mekanismo na isang sangay ng arrays. Ang pinaka-maaasahan niya ay ang espiritual na mata ng Diyos. Nakikita at nasusuri ng espiritual na mata ng Diyos ang bawat maliit na detalye, na lumalapit sa kahit na makita ang mga atomo. Malapit na. Nakakita si Francis ng 5 hanggang 6 na kahina-hinalang puntos. Miyaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay biglang tumalon sa isang lampara na isa sa mga punto ng mekanismo. Weng! Lumiwanag ang lampara at nahulog ang isang libro mula sa kisame. Pagbukas nito, nalaman ni Francis na ito ay isang libro tungkol sa pangunahing mga mekanismo. Iniskan nito gamit ang kanyang God's spiritual eye, lahat ng nilalaman ay kinopya sa kanyang isip. Kawili-wili, ano ang punto nito? Ano ang pinaplano ng pirata ng Watermoon? Bahagyang ngumiti si Francis. Kasabay nito, ang pangalawang silid ng unang palapag sa hilaga. Boom! Kumalat sa buong silid ang isang mabaho at nakakapanghinang gas. Ubo-ubo. Si Master Benson na nasa unahan ay nagas ang mukha at kahit anong pilit niyang panasan ay walang lumalabas. Nagsimula na ring mabulunan ang iba. Master Benson, hindi sinasadyang natapakan mo ang isang bitag. Mahina na itinuro ni Barbara ang pinto. Ang pangalawang silid ng kanluran. Zizi, mukhang may mga reward at bitag sa bawat kwarto. Nakadepende ang lahat sa lakas, paningin, at swerte. Ang Asher Robe the Whist na sabi ng masungit. Gamit ang kanyang mga kasanayan, hindi nagtagal ay nakarating siya sa 3 silid at pinamunuan ang daan ng may kumpiyansa. Gayunpaman, sa pangalawang hakbang niya sa 3 silid, 2 metal na kadena ang lumitaw mula sa mga dingding at nakapulupot sa kanyang mga paa na kasing bilis ng mga palaso. Ang Asher Robe the Whist ay sumigaw habang ang kanyang buong katawan ay nakasabit sa kisame. 288. Unang palapag ng Purple Bronze Coffin.
Si Francis ay hindi nagsikap para sa bilis at naglakad ayon sa mga mekanismo ng hakbang-hakbang. Ang bawat silid ay may mga gantimpala at mga bitag sa loob, ngunit dahil ang ilang mga mekanismo ay napakatumpak, ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay makakatansya lamang kung ano ang magagawa nito. Matapos dumaan sa ika-4 na silid, naabot ni Francis ang beginner level ng pag-unawa sa mga mekanismo at naintindihan na niya ang karamihan sa aklat na natanggap niya sa pangalawang silid. Hindi ito dahil mabilis siyang matuto, ito ay dahil mayroon siyang mga pangunahing pundasyon sa mga array. Ayon sa mapa, ang isa ay kailangang dumaan sa 9 na silid upang maabot ang gitna ng unang palapag. Napaisip si Francis. Ang kahirapan ay nadagdagan pagkatapos malagpasan ang bawat pinto at sa pamamagitan ng paggamit ng God's spiritual eye, si Francis ay nag-scan sa bawat silid. Ang kanyang layunin ay umani ng lahat ng mga gantimpala mula sa bawat silid. Gayunpaman, sa paggawa nito, maaapektuhan ang kanyang bilis. Nang marating niya ang ika-5 silid, mayroong hindi bababa sa 6 na mekanismo sa silid. Gamit ang kanyang God spiritual eye na si Francis ay maaaring hindi isama ang 4 sa mga mekanismo. Ang isa sa mga natitirang mekanismo ay nasa sulok habang ang isa ay nasa gitna ng sahig. Hinayaan ni Francis ang maliit na pass ang magnanakaw na subukan ito dahil mayroon itong mahusay na pakiramdam para sa panganib. Meow-meow. Ikinaway ng maliit na pass ang magnanakaw ang kanyang mga paa at umikot ang mga eyeballs habang nakatutok sa sulok. Pa! Itinaas nito ang kanyang mga paa at isang malabong pilak na blur ang tumama sa sulok. Pang! Bumangon ang itim na usok mula sa sulok at kaagad na sumunod doon, hindi mabilang na mga arko ng lilang kuryente ang bumalot sa silid. Ang mga lilang arko ng kidlat ay hamarang sa silid na bumubuo ng isang bilangguan. Ang kidlat dito ay maaaring magpasabog ng mga normal na magsasaka sa 7th sky sa abo. Napaisip si Francis. Kung isa pang cultivator sa 7th sky sa lugar na ito, malamang na mamatay sila. Kahit na ang pagkakataon ng isang taong nasa kalahating hakbang na true spirit realm na mabuhay ay wala pang 30%. Gayunpaman, hindi natarante si Francis dahil kung ito ang bitag, ang natitirang mekanismo ay ang gantimpala. Nagkibit balikat ang munting pass ang magnanakaw. Mayroon itong mga kalkulasyon, ngunit hindi sila perpekto. Masyadong mystical ang swerte. Sa pagkakataong ito, si Francis ay personal na naglakad patungo sa gitna ng silid at marahang kumatok sa lupa. Automatikong bumukas ang sahig, tumambad ang perpektong silver jade na nagbigay ng malamig na kislap. Tama ang hula ni Francis sa pagkakataong ito. May mga reward talaga sa bawat kwarto at kapag nabuksan na ang reward mechanism na ito, magbubukas ang pinto sa susunod na kwarto. Gayunpaman ang isa ay kailangang malutas sa pamamagitan ng kalahati ng mga bitag upang makapasok sa susunod na silid. Gaya ng inaasahan, bumukas ang pinto sa ika-6 na silid. Ang kidlat na bumabalot sa silid ay hindi nawala, kaya't si Francis ay naging Asher Strike ng kidlat at dumaan sa lilang kidlat. Ang malalakas na agos na ito ay sumanib sa kanyang Asher Glow. Ang puso ni Francis ay nanginginig habang ang isang pamamanhid na sensasyon ay kumalas sa kanyang katawan, kaya, mabilis niyang itinuro ang kapangyarihang ito patungo sa kanyang dantian. Matapos matagumpay na masipsip ang kidlat, ang true force ni Francis ay naging bahagyang mas malakas. Tulad nito, dumaan si Francis sa bawat silid. Dahil sa kanyang God spiritual eye, maaaring alisin ni Francis ang karamihan sa mga bitag at gamitin ang maliit na pass ang magnanakaw upang madagdagan ang kanyang pagkakataong magtagumpay. Sa makatuwid, nalampasan ni Francis ang mga panganib ng walang anumang problema. Nang marating ni Francis ang ika-8 silid, ang mga gantimpala ay napakarami. Isa sa mga gantimpala na ito ay isang spiritual pill na pinangalan ng 100 changing pill na maaaring gamutin ang karamihan sa mga lason at magagawa lamang ng Water Moon Pirate. Ang Water Moon Pirate ay mahusay sa heograpiya, medisina, array. At nagkaroon ng hindi mabilang na mga kayamanan. Hindi nakakagulat na magagawa niya ang gusto niya sa Canopy Great Country. Hindi maiwasan ni Francis na humanga sa kakayahan ng Water Moon Pirate.
Ang mga mekanismo sa loob ng ikawalong silid ay umabot na sa 10 at pagkatapos ng ilang pagsusumikap, nakatanggap si Francis ng kakaibang kulay abong bato. Ang Water Moon Pirate ay nakakolekta ng napakaraming kakaibang kayamanan na kahit si Francis ay hindi alam. Meow meow. Tumakbo ang maliit na paws ang magnanakaw, ninakaw ang kulay abong bato, at kinagat ito gamit ang mga ngipin nito, gayunpaman, walang lumalabas na bukol. Mula dito, makikita ang tigas ng bato. Pagkatapos ay nagpatuloy si Francis sa ika-9 na silid na siyang huling silid din. Ang bilang ng mga mekanismo sa silid na ito ay umabot sa 11. Sa pamamagitan ng kanyang God Spiritual Eye na si Francis, binaliwala ang 6 sa mga mekanismong ito at isa pang 2 sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa array. Nangangahulugan ito na isang kabuoang 3 mekanismo ang natitira na kailangang masuri. Bagamat mabilis na nahanap ng God Spiritual Eye ang lokasyon ng mga mekanismo, nagawa pa rin itong pigilan si Francis sa loob ng ilang panahon. Ayaw niyang isuko ang mga pabuya sa kwartong ito. Habang sinusuri ni Francis ang mga mekanismo, ang iba pang 2 grupo ay nagpatuloy din. Ang Asher Robe the Wisp mula sa mga pirata ay may kaunting alam tungkol sa grave robbing. Ang mahalaga ay marami silang mga tao at isang taong True Spirit Realm ang may hawak ng kuta at kahit na napakadelikado pa rin, nagawa nilang lampasan ito. Mula sa Transverse Water Stronghold, si Barbara ang pinaka-talented dahil sa katotohanang natuto siya mula sa isang guro. Sa daan, ang kanyang kaalaman ay tumaas ng mabilis habang si Master Benson na nasa True Spirit Realm ay pinrotektahan siya. Sa mga tuntunin ng kahusayan, si Francis ay masasabing pinakamabilis, madaling nahihigitin ang mga pirata. Gayunpaman, nagsikap siyang maging perpekto at hindi susuko sa anumang mga gantimpala. Higit pa rito, hindi siya dalubhasa sa mga mekanismo at mayroon lamang siyang maliit na paws ang magnanakaw at ang kanyang sarili, kaya ang kanyang bilis ay halos pareho sa iba pang 2 grupo. Habang ang 3 partido ay nag-iisip na sinusubukang ipasa ang mga mekanismo, 3 tao ang tumawid sa ilog ng surot. Ang pinuno ay isang kabataan na nakasuot ng bromage at sa isang flap ng kanyang pamaypay, nagpadala ng aura na agad na nag-liquidate sa lahat ng dead corpse bugs sa loob ng 10 yarda na radius. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kabataan ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga magsasaka sa true human rank. 3 figure ang dumapo sa harapan ng purple bronze coffin. Ang mga tao ay pumasok mula sa hilaga, silangan at timog. Naglakad lang ng kaunti ang maikling elder bago nakumpirma na ang kanilang pinto ay nasa kanluran, sa tapat ng pinto ni Francis. May tatak ng palad sa kanluran na pinto na eksaktong kapareho ng sa kabataan. Late na ba tayo? Agad na sabi ng dilag. Dapat makahabol tayo. Sa 4 na direksyon, ang silangan dapat ang pinakamaswerte. Sa mga mekanismo, ang east ang kumakatawan sa nanalo. Kung tama ako, ang unang makakahawak sa sign na bato ay ang taong pumasok mula sa silangan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng maikling matanda. Tama ang kanyang pagsusuri, si Francis ay pumasok sa silangan. Hindi mahalaga kung sila ay mula sa silangan o kanluran. Ngayon ay papatayin natin silang lahat. Kumpiyansa na sabi ng binata na may bahagyang pagmamataas. Napangiti ng mapait ang maikling matanda ngunit hindi ito itinanggi. Ang Fan-Flying Bandit ay ang pinakatalentadong disipulo ng Water Moon Pirate at nagkaroon ng hindi mabilang na mga diskarte. Si Master Benson at ang mga pirata ay tiyak na hindi niya katugma. May isa pang mahalagang punto. Ang Fan-Flying Pirate ay inimbitahan, ang maikling elder na nagdadalubhasa sa mga mekanismo upang sumali sa kanila, at ang kanyang kaalaman sa mga mekanismo ay higit pa sa Water Moon Pirate. Ang kombinasyong ito ay talagang mapapawi ang lahat. Agad na pumasok ang 3 sa kanluran na pinto na ang direksyon ay nasa tapat ng direksyon ni Francis. Ang bilis ng maikling matanda ay masasabi lamang bilang isang hamala. Sa ilang paghinga lang, nalampasan na niya ang unang 2 kwarto. Oo, ang mga mekanismong ito ay medyo magaspang. Ang Water Moon Pirate ay malinaw na nag-set up ng mga ito sa isang mabilis na paraan. Ang maikling elder ay tila na mamasyal. Halos hindi na huminto ang 3 kahit na dumating na sila sa ika-9 na silid.
Tulad ng sinabi ng maikling elder, ang kanlurang bahagi ay hindi maganda. Hindi lang mahirap, hindi rin ganoon kaganda ang mga gantimpala. Ang east side ang winner side at nagkaroon ng advantage. Si Francis ang unang nag-iwan ng marka ng palad at sa makatuwid ay nagkaroon ng malaking kalamangan. Bagamat ito ang kasabihan, hindi tumigil ang mga daliri ng maikling matanda. Basag. Ang ika-9 na silid ay nalampasan ng maikling elder sa 20 paghinga habang si Francis, ang mga pirata at mga grupo ng kuta ay lahat ay gumugol ng kalahati ng oras na kinuha para sa paggawa ng tsaa. Nangangahulugan ito na ang maikling elder ay dumaan sa 9 na silid habang wala sa iba ang nakatapos sa huling silid. Ang mga master ay may ganap na kapangyarihan at kasanayan sa loob ng kanilang propesyon. Kahit na muling nabuhay ang Water Moon Pirate, kailangan niyang aminin ang pagkakaiba sa pagitan nila. Matapos madaanan ang ika-9 na silid, ang Fan-Flying Pirate at ang kumpanya ay nakarating sa gitna ng unang palapag. Sa harap nila ay isang kwarto na kasing laki ng isang maliit na mall. Sa gitna ng silid ay isang kristal na kabaong na binubuo ng mga bihirang materyales, nagniningning na alahas, at kahit na mga sandata ng espiritual na grado. Ang mga bagay ay ginawang malabo ang mata ng isa. Anuman sa mga bagay dito ay maaaring magpapaliwanag sa mga mata ng isang normal na magsasaka sa True Spirit Realm. Gayunpaman, ang kabaong ay walang anumang bangkay. Ayon sa layout, ang mga reward sa unang palapag ay hindi ang pinakamahusay. Ang ikalawa at ikatlong palapag ay magiging mas maganda. Sa ikatlong palapag lamang naruroon ang katawan ng Water Moon Pirate at ang pinakamahalaga at mahalagang bagay. Ang mungkahi niya ay sumuko sa unang palapag at dumiretso sa pangalawa. Gayunpaman, ang fan-flying na pirata at magandang babae ay parehong hindi gumalaw at sa halip ay tumitig sa kaban sa loob ng unang kabaong. Daang sako ng bulaklak. May isang daang sako ng bulaklak. Bulalas ng maikling matanda. Ang Water Moon 4 Treasures ay 4 na bagay na nakatulong ng husto sa Water Moon Pirate habang siya ay nabubuhay. Ang 100 Flower Sack ay isang bagay na maaaring lumikha ng lason at may walang katapusang gamit. Ang Drunken God Perfume ay isa lamang sa mga halimbawa. Ang 100 Flower Sack ay naglalaman ng daan-daang lason. Ang ilan sa mga ito ay maaari pang linlangin ang mga nasa True Spirit Realm. Ang iba ay maaari pang ang agad na patayin ang mga nasa True Spirit Realm. Mayroon ding mga item na maaaring agad na magpalakas ng isang tao o magbigay ng mas mahabang buhay. Nanginginig ang boses ng dilag. Ang 100 Flower Sack ay ang pangarap ng hindi mabilang na mga tao sa masamang landas. Magagamit nila ito para pumatay ng mga tao, iligtas ang mga tao, palakasin ang sarili. Magagawa nito ang anuman. Kapag may nakakuha ng item na ito, nagkaroon sila ng pagkakataon na patayin ang mga nasa True Spirit Realm kahit na wala silang magawa. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.